sa karsada dyan sa Davao City. O ito panunuorin natin, live po itong nagaganap ngayon sa Davao City. Live na live. Ayan po, pasok ha, pasok. Yung mga nakadeploy na tauhan ng SWAT. Si Hannah Jane Sancho magbabalita. Ayan, ha. Ayan, ha. Si Ma'am Hannah, blooming na blooming kahit lagi nakabilad dyan sa araw. Live tayo ngayon dito sa labas ng gate ng Emerald and Kingdom of Jesus Christ Central Headquarters. Makikita niyo sa likuran ko, Franco, ito yung mga naka-full battle gear ng SWAT po ng Philippine National Police. Bakit SWAT? Nakita po natin sa likod ng uniform nila yung SWAT. Pero nakatapon ito, no? Ang SWAT, ang tanong kasi dito, Franco, ng ating mga kababayan at ang mga missionaries ng Kingdom of Jesus. Ang lupit, Talagang full battle gear. Meron silang teroristang lulusubin sa Davao. Grabe balot na balot, pati mga pagmumuka. Ano ba meron dyan? Tanong nga natin kay Ma'am Hannah kung may pangalan niya mga yan. Christ, bahagi na ba ng mandato ng SWAT na sila ay magsagawa na checkpoint dito sa tapat ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Alam naman natin ang mga SWAT, sila ay nakatrain, sila ay equipped at dinedeploy ng Philippine National Police para mag-resolve ng mga high-risk situation. Pag sinabi natin high-risk situation, sila yung pinapadala ng police unit para mag-handle ang mga... Alam mo ba yung ganyang klaseng yung helmet na yan? Kahit patamaan mo sa kanyon yan. Wasak na yung ulo mo sa loob, yung helmet buong-buo pa. Hindi, walang biro matindi ang helmet na yan. Kahit yan nga ang gamit ng mga ng mga inaabusong kalalakihan. Totoo po, yan po ang gamit ng mga kalalakihang inaabuso ng mga asawa. Kasi pinupok-pok-pok ng mga asawa, yan ang gamit nila. Yung helmet na yan. Shootout, standoff, raids, hostage-taking at terrorism. Pero ang tanong po natin, Franco, at ang buong Kingdom Nation, meron bang terrorism dito sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Dyan. Terorista na ba ang tingin ng Philippine National Police sa mga missionary workers na peaceful ang kanilang pagbabantay sa labas ng gate ng Kingdom of Jesus Christ? Makikita mo sa kanilang uniform, gabing-gabi na, pero naka-shades, naka-mask, talagang hindi makikita, walang IDs. Nako. At higit sa lahat, walang yung sasakyan nila dito, Franco, yung sasakyan nila dito na naka-park sa tapat natin, nakatabon po ng black na tabon dito ang kanilang plate number. Nakatago ang mga plate number. Bakit kailangan gawin ito, Franco? At higit sa lahat, ito ay nakatapat sa isang mining company. Grabe, Ang company na ito ay makailang beses na kinausap ng Kingdom of Jesus Christ ng mga representatives kung bakit hinahayaan nila itong Philsaga Mining Corporation, bakit hinahayaan nila ang PNP na magsagawa ng checkpoint dito sa kanilang private property. Is there a connivance sa kumpanyang ito? Martial na ba? National Police? That is the question ng marami sa ating mga missionary workers. Grabe, 24/7 nakabantay. Peaceful po ang ginagawa. Isipin nyo, nakatakip po yung mga plate number. Walang identification. Hindi kaya mga NPA ito? Grabe, Pang-aabuso na po yung grabe. Ito. Rally po. Prayer rally. Gabi-gabi yan. Umaga, hapon, gabi, umulan man at umaraw, makikita po dyan ang ating mga missionary workers na katapat po sa Kingdom of Jesus Christ. At ang ginagawa nila ngayon sa kanilang pwesto ay tiyakin na hindi sila magsasagawa ng masamang plano. Yan, mabuhay kayo mga taga-KOJC dyan kung kayo nakikinig kay Banatbay. Naku po suportado namin kayo. Kahit nandito po kami anytime, sabi namin sa SMNI, sa KOJC, anytime na kailangan ng aming presensyang mga banateros, pupunta kami dyan para makibantay dyan kung kakailanganin. Ang iniisip kasi ng mga missionary workers ngayon, Franco, anong ibig
sabihin ang pagpupwesto ng SWAT? Yun. Ito ba ay isang hudyat na magsasagawa muli sila ng another round of raids dito Grabe, kakaiba talaga ang tapang nito mga taga KOJC. Oh. sa ating mga compounds? Kinausap natin Ayan o, nasa labas sila o Ano to? Ay, sige, tanungin ko kayo. Tanungin ko kayo mga kababayan. Tanungin ko kayo mga kababayan. Kung putol-putol yung video ni Ma'am Hana, may problema sa internet nila doon, ha? Talaga nagpuputol-putol yung video. Ako, hindi dapat ako nagpuputol-putol kasi sayang naman yung kagwapuhan natin kung nagpuputol-putol tayo. Ha? Pero yung video ni Ma'am Hana talagang putol-putol yon. Oh, wag na kayong reklamo naman ninyo, wala naman patiket ito. Huwag kayo reklamo ng reklamo, ha? Anyway, eto na nga. Nakita nyo ba yan? Ayan, papakita ko lang sa inyo. Yan po ba ay normal na checkpoint? Kung kayo i-checkpoint ng mga ganyang full battle geared na gear na na walang plate number, walang mga nameplate, yan po ba ang tanong ay yan po ba ay legal pa? Tandaan niyo may checkpoint dito. Tapos nakaganyan ng mga nasa labas ng ninyo, di ba? Grabe. Di ba ang lupit? Grabe naman yan. ilan sa mga kasamahan dito ayaw nilang sumagot. Maayos na kinausap ng legal department ng Kingdom of Jesus Christ. Kinausap sila ng Napuputol-putol ako. Huwag nyo nang pansinin kung napuputol-putol, kung nabibuisit kayo. Mag-exit na lang kayo. Wala namang problema. Hindi naman ako namimilit. Kung ayaw ninyong manood at napuputol-putol si Banatbay. Pero yung mga nakikipaglaban, tuloy lang natin, yung kumakapit. Tuloy lang. ating abogado, kahit ako kinausap ko rin sila, ayaw nilang sumagot. Ayaw nila ipaliwanag bakit SWAT ang ipinadala dito. Ang sabi lang nila, kausapin ang kanilang mga superior sa Region 11. At Franco, tinatanong ang Region 11, bakit sila nagpapadala ng mga kasamahan nila na mula sa SWAT. At sabi nila, kaya daw pinapadala dito ang mga polis, ang kanilang presensya dito. Yun lang. Ay dahil, number one, for police visibility. Pangalawa, para mag-conduct ng checkpoint. Pero ang tanong, sablay lang sa sapatos, yun ang problema. Kuya naman, next time, yung boots mo naman, wag naman yung rubber shoes. Ano to? Meron kayong racing, takbuhan? Dapat boots ang gamit dyan. Sablay ka sa uniforme, ha? You're such a, hindi ka snappy, ha? Ay, nako, hindi maganda yan, kuya. bakit ngayon nila ginagawa ito? Sa oras kung saan matraffic dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway. Sila po ay nagkukos. Diba? Nagkukos ng traffic, Talagang mga nakabalandra sa gitna ko. Ako yan, naku po. Pag ako yan, naku. Baka binusinahan ko ng malupit yan. Bubusinahan ko ng malupit yan. Talagang itutulak ko sa tabi. Bakit? Bakit kanyo? Kasi sa tanong ko, checkpoint ba ito? Alam nyo ba ang protocol sa checkpoint? Dapat malayo pa lang meron ng sign ng checkpoint tas nakalagay doon kung sinong team leader. Walang sign, So hindi ito checkpoint. Panghaharas ang tawag dito. Ano to? Checkpoint? Di ba dapat ang mga nagche-checkpoint dyan, yung mga naka-uniforming pang-pulis lang? Hindi yung ganyan, pang full battle gear. Alam mo may hinaharang na terorista? Anak kayo ng wewe, oo. Mga power tripping talaga kayong animal ka, Tore. Animal ka talaga, sa totoo lang. Power trip ka. Ikaw ang pinuno dyan, di ba? Ikaw ba? Traffic sa isa-isa sa mga sasakyan dito. At hindi lang yan. Alam natin na hindi makakalimutan ng mga Kingdom citizen noong June 10, 2020. Tayo nananawagan, sana po. Mayor, ako sana, nananawagan ako. Mayor Baste Duterte, baka pwedeng tambayan mo itong mga animal na to. Tambayan mo lang dyan sa labas, Tanungin nyo, anong ginagawa ninyo dyan? Ganun ba? Mayor Baste, na kung nakikinig ka, yung mga mahal mo sa buhay na nakikinig dito sa live natin, baka naman pwedeng puntahan nyo. Yung mga staff ni Mayor Baste, baka naman, pwede. Tuloy. Ang tinagurian nating Day of Infamy. Maraming mga kababaihan, maraming mga senior citizen, matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong. Grabe, illegal na pagsulong
Grabe, ng mga member ng Philippine National Police, Special Action Force at ng CIDG sa mga kingdom compounds o yung mga religious compounds sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi lamang dito Naku, alam mo ba, may balita pa nga. Hindi nyo alam yung balita na yan. Mamaya, ikikwento ko sa inyo. Malupit tong balita na to. Mamaya, ikikwento ko sa inyo, ha? Malupit. Davao City, kundi pati na rin sa Sarangani. Kumbaga, actually, Franco, may namatay pa nga dyan ng mga indigenous people because of that raid. Huwag nyo nang iniisip yung mga naglaglag ka, banat bay, naglalaglag ka. Hayaan nyo na yun, mga kababayan. Ha? Tuloy natin. Pero Franco, at sa mga kababayan na nakikinig, no, ipinapaabot natin kay PNP Chief Marbil, sa Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan, at sa Regional 11 Chief na si Brigadier General, Police Brigadier General Nick Torre. Legal pa ba ang ginagawa ninyo sa tapat ng Kingdom of Jesus Christ? Legal pa ba ang ginagawa ninyo na pagpupwesto, pag-heightened police presence dito? Meron pa bang batas na nangyayari dito? Meron pa ba? At ito yung mga katanungan, hindi lamang Kingdom citizen na nanonood sa atin all over the Philippines and all over the world. Naglalag po talaga yung video ni Ma'am Hana doon, ha? Hindi ng lahat ng mga Davaoenyo, mga taga-Davao, lahat ng Pilipino na nagsasawa na sa pang-aabuso na ginagawa ng Marcos administration. Franco, may tanong ka ba, Franco? Yes, actually, Hana, kapansin-pansin, very unusual yung senaryo ngayon nangyayari ngayon sa harapan. Mismo dyan, malapit sa airport sa Davao City. Grabe. Isa sa mga bagay na dapat nating tignan din dahil hindi lang Kingdom of Jesus Christ members, workers ang nariyan. Isipin natin, meron ding paaralan kung saan maraming iba't ibang ang nariyan at especially yung mga sibilyan. Ano ba ang kanilang kalagayan o yung kanilang reaksyon sa ginagawa ngayon na especially the fact ang nagsasagawa ng operation is what? Mga kababayan, live po itong nagaganap sa Davao City ngayon. Live po ito. Ha? Live pong nagaganap ang panghaharas, ang tawag ko dito. Kasi bakit tuka nyo? Wala mga plaka, wala pong wala po silang mga plate, name plate, full battle gear, wala ho silang mga yung plaka ng kanilang mobile nakatakip. Talaga naman mga terorista ba itong nakaharang sa karsada? Alam mo, masama itong masama itong nangyayari na ito. Sana suportahan ng mga kababayan natin itong mga taga KOJC. Hindi ho ito laban lang ng taga KOJC. Ulitin natin hindi po ito laban lang ng taga KOJC. Ito po'y pang-aapi sa mga Duterte. At sinasampulan lang nila ang SMNI at ang KOJC. Sample lang po yan. SWAT? Ito na ba yung pinapatrabaho natin sa SWAT ngayon? Another question, gaya na sinabi ko kanina, is this another warning? Is this another signal that there will be another series or another... yes po, live po ito at itong video na ito, yan, live po yan ngayon na nagaganap sa Davao. National Police, mga kababayan, hindi po nila nakita si Pastor Apollo Sikibuloy at mga co-accused nila dito sa loob ng compound. Grabe. Bakit po paulit-ulit po nila ginagawa ito sa harap ng mga kingdom missionaries, araw-gabi, 24/7 po na nagbabantay. Sila po ay takot na, sila po ay pagod na. Grabe. Sa paulit-ulit na ginagawa ito ng Philippine National Police. Ulitin ko lang, Franco, the mere presence of these people wearing in full battle gear, nakatabo ng muka, naka-shades, is a threat. Inatakot nila ang ating mga missionaries. Yes, Franco? Yes, Hana, i-clarify natin it's been almost like 2 months already from June 10. Nakita natin the situation here or there is it getting worse from before? Kasi before, the usual security na de-deploy dyan is just the usual, the regular Philippine National Police. But now, nakita na natin ang SWAT ay nariyan na rin. SWAT na. Actually, exactly, Franco. Exactly. It is getting worse. Kasi, kung hindi ito worse, ano pa yung ibig sabihin nito? Di ba?
Exactly. Kasi kung if this is a legal operation, pwede ka magpakita ng papel mo. Oo. Hindi sila maipakita ng papel. Hindi sila makapagpakita. Yan ang importante dito. Walang maipakita mga papel ang mga hindot na to. Itong mga demonyo na ito, walang maipakitang papel. Banal. Tinatabunan nila ang kanilang mga nameplates, even their uniforms. Para Isipin nyo yun ang nirereklamo natin dito Sana man lang kung may pakitang papel, may letter order, o kaya may nameplate, at saka yung mga mobile hindi nakatakip yung mga plaka. Sana kung ganun Tapos yung harang na yan, wala naman nakalagay dyan kung sino team leader Yung dating na nakalagay dyan sa harang na yan, ang nakalagay lumang opisyal na wala naman nasa Davao. Natin makilala pero makikita talaga sa likod na nakalagay. SWAT sila, yung 6 na nakapwesto dito sa kalsada natin. At yung mga naka-combat uniform na pulis. Sino kayang anuhin nila dito, dadalihin nila dito? Alam mo kung bakit nila ginawa to ng Biyernes? Bakit nila ginawa ito ng Biyernes? Kasi alam mo mga tao, wala sa mood sa news and politika pag Biyernes. Usually ang mood niyan na mamasyal, na gumigimik, tas gayong ginawa ito, nananadya sila Kasama ito, ibang unit daw sila. Pero yun nga bakit kailangan, yan ang tanong Franco, bakit kailangan umabot sa ganito? Hana? At Franco, yun nga, nagpo-cause ng traffic yung ginagawa nila dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway. Yes, Franco? Hana, that's a national concern. Yes, Franco. Isang katanungan ko lang, since it is really national issue, meron din bang ibang media na nagsasagawa dyan? Wala! Butang ina! Walang media dyan! SMNI lang yan! Ang mga media natin, busog na busog na! Busog na busog na ang mga media natin ng limpak-limpak na salapi. At saka, alam mo, ako feeling ko, hindi lang naman sa busog na yung mga animal nating media. Kaya lang natatakot din sila Baka magaya sila sa SMNI pag sila kumontra sa gobyerno. Sinampula, alam mo, ganito kasi nangyari dyan mga kababayan. Para lang alam ninyo ang gobyerno to, kung bakit ginawa nila yan sa SMNI, kasi ipinapakita nila sa ibang media na kung yung ngang tumulong sa amin during the campaign, malapit sa amin itong SMNI. Ito lang yung nagbigay ng mga question sa amin. Hindi. Joke lang yun. Hindi ho SMNI nagbigay. Iba. Ito lang yung pumayag na i-cover kami. And yet, ginanyan namin. Yan ang sinasabi ng gobyerno. Ibig sabihin, kayo nga na hindi close, hindi kayo tumulong sa amin sa pangangampanya, kaya namin kayong gaguhin. Kaya namin kayong banatan. Kaya namin kayong ipasara. Ito ng SMNI, tandaan ninyo, illegal ang ginawa nila sa SMNI because meron po silang prangkisa. Yan ang tatandaan nyo. Interview or report dahil malaking issue yan ngayon na kinakaharap ng ating bansa. Yes, Franco. May mga iba naman na mga media outfit ang nakakabisita dito. At actually nag-share din sila yung ibang media outfit ito. Yung sagot ng Philippine National Police dito sa Region 11, their spokesperson. At yun nga yung sagot nga nila, sinabi nila na yung strategic location na yung pagpupwesto daw dito ng mga police. But what we are asking, if this is a strategic location, bakit kailangan tapatan yung mga missionary workers natin? Diba sinabi na natin paulit-ulit sa mga news report natin, the mere presence of men in uniform nagbibigay ng anxiety, trauma. Inuulit-ulit yung nangyari, yung pangyayari noong June 10, 2024. Yes, Hana. For my last question, sana, ano ngayon ang mensahe na gustong iparating ng PNP sa pagde-deploy ng SWAT sa harap ng KOJC? Tingnan mo, nakita nyo talagang, alam mo, eto ba't natin masasabi, pati yung helmet usually walang helmet yung mga yan diba? Ibig sabihin talagang prepared ho sila, meron silang gagawing That is the question na tinatanong mo at ng lahat ng Kingdom citizen. Why is there a need, not just the SWAT, Sir, bakit po tayo nagpupwesto dito na hindi po nila masagot? Bakit kailangan ang SWAT or any unit
Subalit ang Philippine National Police, from the HPG, from the ordinary na mga police officers dito sa Davao City, yan po ang ginagawa nila, nakapwesto dito. Tinatakot ba nila ang mga full-time miracle workers? Yun na yun, tinatakot. Are they giving a signal that there will be another round or another raid na gagawin? That's a question na hindi natin masagot at hindi na naglalaro sa mga isipan natin. And even our legal department, yan din ang tinatanong kung hanggang kailan ba nila to gagawin ito, Franco? Hindi na ba sila nakukonsensya? Hindi na ba wala, mga demonyo yan. Hindi na ba sila nakukonsensya na nagkukos sila ng Ma'am Hana, mga demonyo yung mga yan, hindi nakukonsensya. Hindi, alam mo naman ang mga demonyo, walang pakialam yung mga animal na yan eh. Di ba? Yan ang totoo. Ay, kaya pinopersecute yung mga yan kasi talaga nabubulag na sila. Para sila yung tandaan ninyo, yung Pharaoh, nung habang si Moises nakikipag-usap at sinasabing palayain mo ang bansa ng Diyos, ang tao ng Diyos. Lalong nabulag yung Pharaoh eh. Mga demonyo yung mga yan. Sa mga kababayan natin. Yes, sana bumaba nga ng komento dito na ito po ba'y malinaw na patunay na martial law na ang nangyayari sa Davao City? Naku, yan na nga ba ang sinasabi ko? I don't know if... Sir, ayaw lang nilang sabihin. Ayaw lang po nilang sabihin, pero ang totoo niyan, ganun na nga. Silent martial law, ika nga. This is what you called martial law, no? But yun yung sinasabi ng mga abogado natin na parang silent martial law. Meron din nagsabi dito, sinasadya nila yan para mawala ang issue sa kapalpakang nila sa flood control na 1 billion a day. More than 1 billion a day ang ginagastos ng pamahalaan. Yan sa putang inang flood control project na yan na puro feasibility study. The problem is, hindi natin matatawag na martial law kasi hindi naman tayo gumagawa ng gulo. Ito yung kakaiba. Asa na ang to serve? Madam Hana, kung ako sa'yo, doon ka sa gitna. Mag-report. Tingnan ko lang kung may magawa sila sa'yo. Sa harapan mismo nitong demonyon to. And to protect na mandate ng Philippine National Police dahil tayong mga taga-Davao, mga... Yes, Hana. Grabe, no? Filipino citizen. Sabi nito isa, bakit nakatakip ang mukha nila? Hindi, alam mo kung bakit. Mga babantot lang po talaga yung mga bibig nila kaya nakatakip. Feeling ko lang siguro mga bad breath po yan. Kaya nakatakip ang mga... Hindi. Joke lang po. Ang totoo niyan, kaya nakatakip, nagtatago sila. Hindi ko natin sure kung pulis sila o NPA. Kasi wala rin sila mga nameplate. Ayaw magpakilala. Ayaw ipakita yung mga ID nila. Diba? Karapatan natin yan bilang mga Pilipino to demand from our public servant na mga kapulisan. Alam mo, Marbil, dahil sa'yo, binababoy mo ang imahe. Tanda mo yan. Sa history, bababa ka bilang PNP chief at binaboy mo ang imahe ng kapulisan. And protect Philippine National Police. Franco? Yes. Hana, ito nga yung isa rin sa nagpapatunay na minsan na rin nabanggit ni former Youth Undersecretary Ben Ranque na ang Davao City ngayon ay maituturing natin na police state na. Kung saan very clear na dati ay haka-haka lang pero ngayon ay malinay na patunay. Naku, dami naghahanap kay Mayor Baste. Mayor Baste, magandang puntahan nyo to, sir. At saka si Senator Bato, naku, mga balasubas na talaga, mga hayop na uto. Naku, grabe talaga yan. Master Judea. Pero meron akong balita, Meron akong balita. Merong mga tameme ngayon na vlogger na hindi na dati bukang bibig nila ang KOJC, ngayon tahimik na. Hindi na nila binabalita ang KOJC. Kasi naman kasalanan mo, Master Judea. Si Master Judea kasi dapat hindi siya kasama, ibang nakasama. Ngayon hindi sila nakapunta sa Davao. Kaya ayan tuloy. Hindi sila na sabi na ewan ko pero kaya ngayon tumahimik na. Alam mo na pag hindi na imbitahan. Grabe naman yan, Patunay na talagang tinitake over ng ating kapulisan, especially sa ating compound, ng ginagawa nilang karahasan. Naku talaga, Franco,
yan o, yan ang hindi natin, yung ating Kita mga mo, pulis na nakapwesto dito. Kanina pa sila Hindi dyan. kaya galing sa Afghanistan to mga animal na to? Hindi, ang tanong, sila ho ba ay Pilipino? Baka naman di sila Pilipino, baka mga kanuna yan. Mga pandak na kano, malay mo. O kaya mga Phil-Am, you know? Diba? Hindi natin alam. Nasa tapat ng ating mga missionary workers, bakit kailangan nilang gawin ito, Franco? Gusto ba nilang takutin tayo? Gusto ba na tayo? Or Madam Hana, gusto nila kayong takutin, pero ang problema, hindi kayo natatakot. Hindi nila kayo kayang takutin. Matatapang po mga taga kay OJC sa pumumuno ng mga matatapang na leader niya mula kay Pastor Kibuloy hanggang do sa mga administrator. Nandiyan si Banatero, si Banat Nay. Naku po, yari kayo dyan. Madam Hana, pakibantayan si Banat Nay, ha? Baka mamaya, syempre alam naman natin yung puso niya. Baka wag bantayan po natin si ma'am, ha? Kung gusto nyo ma'am, sabihin nyo lang, isang bukas na bukas, lilipad kaming Banateros dyan. Tapos haharang namin si Boss Dada dyan. Tsaka si Jay Guevara, harangan niya yung mga animal na yan, oh. there is also another angle na tinitingnan ni Franco. Baka ginagawa nila ito para magalit ang mga missionary workers at tayo mismo ang gumawa ng gulo para ang Philippine National Police can recommend sa administrasyon ni Marcos Jr. to declare martial law dito sa Pwede yung sinabi ni Ma'am Hana. Another angle na hindi natin isinasangkabi. They might be using this. Baka pinoprovoke yung mga taga kay OJC na manggulo para, di ba, kasi yung mga rallyista, alam mo, nagtataka itong mga animal na to, bakit yung mga aktivista, pag ginanyan mo na, ginugulo na sila. Pero yung mga taga kay OJC, hindi sila ginugulo. Pinagpe-pray sila, binibigyan ng waxes. Di ba? Ganyan ganyan talaga mga taga kay OJC. Mga taga kay OJC, lagi natin tandaan, di ba? Ang sabi ng Panginoon, pag sinampalang ka ng pisngi, iabot ang kaliwa. Tapos, pag binato ka ng bato, bigyan mo ng tinapay. Yan ho laging tatandaan ninyo, ha? Huwag ho kayong magpapaprovoke dyan sa mga demonyo na yan. Yeah. No, they might weaponize this, Franco, para i-agitate tayo. But, ulitin ko lang, Franco, kingdom citizens are peace-loving. Mahal natin ang kapayapaan at gagawin natin lahat sa kaayusan. Kaya nakikipag-usap tayo sa kanila ng maayos. Ayan sabi nito, isa mga NPA yan, New Pulveron Army. Ay, grabe naman. Gago! New Pulveron Army. Baka malamang. Kinakausap sila ng maayos ng ating mga abogado, pero ang kapaligiran ko, hindi tayo kinakausap. Nananawagan tayo sa yung mga nagsabing poprotektahan si VP Sara Duterte ng mga kababayan nating Muslim. Baka pwedeng puntahan nyo dyan, protektahan nyo din yung lugar na Davao City. Ng mabuti ng Philippine National Police. Pero again, we always say this, in a very peaceful manner. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo, wag tayong magagawa ng bayolente, wag tayong magpakabayolente, wag natin silang gagayahin. Laging ang kasamaan, lagi nating balikan ng kabutihan. Wag po natin silang aawayin o pagbabanatan, mumurahin, wag po natin gagawin yun. Wag nyo pong gagayahin si Boss Dada. At saka si Jay Guevara, at saka wag ganun, tsaka si Master Judea. Nung nilapitan ko po kasi, galang-galang ko si Boss Dada, grabe makano. Masaya ka sa ginagawa mo? Proud ka? Wag ganun, wag ganun. Okay, dapat po mahinahon nating silang lalapitan. Magpapakita lang tayo ng suporta, hindi ho tayo dapat nang gugulo, Tandaan natin yan, mga kababayan. Kaya question tayo, Franco, Yes, Franco. May tanong ko lang, kasi yung mga nakaraan nagsagawa ng operasyon sa KOJC noong Hunyo Adjes, hindi mga Bisaya Mga Tagalog sila. Ngayon tatanungin natin, itong mga bagong ipinadala ba? Na-try mo bang kausapin? Bisaya ba sila magsalita? Tagalog ba sila magsalita? Para malaman natin kung taga-Davao ba ang mga ito o hindi. Hana?
Hindi sila sumasagot pag binisaya Yan. Hindi sila sumasagot pag binisaya sila. Malamang sa malamang, hindi po yan mga Bisaya. Mga ano siguro, mga binasa po siguro, hindi yan mga Bisaya. Mga taga-SWAT na to, ako, Bisaya ako. Kinausap ko sila ng Bisaya, hindi sila sumasagot. Pag kinausap ko naman sila, nung sumagot, mas fluent sila mag-Tagalog kesa sa Bisaya. Alam niyo na. Ito mga SWAT ito, talagang mga Tagalog ito, Franco. Grabe. Kaya nga, isa sa mga bagay na kapansin-pansin kung bakit kung ating babalikan ang pinatanggal ng ilang commanders ng police dyan sa Davao City is, yan na nga, nakikita natin. Sabi nitong kababayan natin, dumaan ako dyan. Kanina, SWAT na, nagche-checkpoint, tao sa unahan, may mga pulis din. Full battle gear. Grabe talaga. Grabe nangyaya. Ulitin ko ha, live po ako ngayon. Anong oras? 8:47 sa Pilipinas. Ng gabi, live po itong nagaganap. Itong piniplay kong video. Kinukuha natin sa SMNI. SMNI, wag nyo ako pag ako kinopyright nyo, iiyak ako. Wag nyo akong kakopyright, ha? Kasi gusto natin kumalat to yung video na to. For them to literally take over the whole system of the Philippine National Police dyan lang sa Davao City. Bagay na nagpapakita ng pambabastos din, respectively, sa ating Mayor Sebastian Duterte, dahil siyang may karapatan at siya ang binoto ng taong bayan at siya ang may kakayahan para maglagay o sinong ilalagay ng mga pulis. Grabe Bagay na... Tingnan nyo, yan ba ang pangkaraniwang checkpoint, ganyan ang suot ng mga pulis? Pangkaraniwan po ba yan? Sige nga ho. Unconstitutional kung ating titignan sa ginawa ng administrasyon. Kung di ako nagkakamali, tama ba, Hana? Franco, wala na tayong masasabing constitution na nangyayari under this administration, Franco. Kung si Attorney Torion pa yung kakausapin mo, lumilipad ang batas. So, ang tanong na lang natin, Franco, sa taga-Philippine National Police, alam ko marami pang matitino sa PNP, maging sa Armed Forces of the Philippines. Hanggang saan nila matotolerate ang mga ginagawang illegal ng administrasyon na to at kanilang superior? Hanggang saan sila maninindigan sa mali? Hanggang saan mga New Polvoron Army daw talaga ito mga to. Sa'yo na isa sa mga minister natin ay pumunta sa Buhangin Police para humingi na tayo ng tulong kung matutulungan tayo ng police. We are asking for police protection from the Philippine National Police. Grabe, no? Anong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan? Anong nangyayari sa Pilipinas? Bakit nagkakaganito ang Davao City? Ang payapa dyan. Ang ayos-ayos sa Davao City, nagkakaganyan. Anak kayo ng mga putang... Anxiety sa mga kababayan. And Hana, isa lang sa mga bagay na makikita natin, like the image, yung imahe ng Davao. Sabi nitong kababayan natin, hindi yan martial law, correction. US law yan. Tama. We are doing this, sir. Sir, hanggang kailan natin gagawin to, sir? Kinukuhanan, isa-isa po kami ng video ng taga-SWAT po. Kinukuhanan? Nakatabo ng mukha, nakashades. Kinukuhanan kami ng video dito. Grabe, kinukuhanan isa nga... kinukuhanan ng video ng mga taga-SWAT, yung mga taga-KOJC SMNI. Second safest city in the world. Naku, anong ginagawa ninyo? May plano kayo? May plano kayo? Ha? May plano kayo? Ha? May plano kayo kay Ma'am Hana? Ano yung kalagayan ng Davao? Huwag niyong inaano yan si Ma'am Hana! Magkakaaway tayo! Ito. Or are they trying to Mga bastos kayo! Kasama natin ngayon ang Barangay Kagawad dito sa Barangay Buhangin. Wag niyong Barangay Kagawad ng Barangay Sasa. Ayan na. Ayan na yung Barangay Kagawad. Si Sir Mark Bangalaw. Sir, live po tayo ngayon sa SMNI. Sir, I'd like to know kung nagkaroon po ba ng coordination sa inyong barangay na mag-deploy po ng SWAT dito ang PNP? Sa pagkakaalam ko po, ma'am, wala pong dumaan sa amin sa barangay. And isa po sa officer kudos sa'yo, GC, tumawag po na nag-request lang sila ng representative from barangay. Kudos sa'yo, matapang ka, sir, ha? Nangyayari dito ngayon. Salamat sa'yo, sir, ha? Salamat. Na nag-deploy ng SWAT. Salamat sa'yo, sir, ha? Matapang ka. Taga Davao ako, no? For so many years siguro parang unusual talaga na SWAT ang mag-checkpoint kasi
every time may checkpoint, PNP talaga na ang naga-checkpoint dito. Oo nga, anak, sabihin mo sa mga indot na yan, Barangay Sasa. mga yawa kayo, yawa. Ang SWAT. Correct. At yun yung tanong ng mga... Relax lang ba? Kasi nakakainit ang ulo ito. Inaaway nila si Ma'am Hana. Ayaw sagutin. Mga putang ina nyo Yun po, wala po talaga. Sagutin nyo si Ma'am Hana. Huwag nyong ginagalit si Ma'am Hana. Ang bait-bait niyan. Ang lambing-lambing niyan sa Banaderos. Inaaway nyo. Concern po naman, Ang pangit na sapatos mo! nakatayo lang dyan yung ating mga missionary workers ng Kingdom of Jesus Christ. Microphone lang po ang hawak po nila. We don't have any... Wait lang baka sabihin nyo ginagawa kong biro. Hindi naman, pinapangiti ko lang kayo kasi nakakainit ng ulo itong mga animal na to I-pray lang po talaga natin na walang dahas na mangyayari, ma'am, no? Kasi wala naman po kalaban-laban yung KOJC. Oo. Yan, personnel. totoo yan. So, i-observe na lang natin kung ano. Respeto kay sir, respeto kay sir. Thank you for witnessing in behalf of the barangay. Thank you sa barangay na yan. Iboto nyo uli yan pag di nyo binoto yan. KOJC and Ang tapang-tapang ni sir. the people here in Davao City na wala naman kaming ginagawang masama. Tama, ang bait-bait ni Ma'am Hana. Pag-usap, maayos po kami na... Basta ako nananawagan ako sa mga taga KOJCR. Alam ko marami nanonood sa inyo ngayon. Relax kayo Huwag kayo magpapaprovoke sa mga yawa na yan yung mga demonyo na yan Basbasan nyo na lang ng tubig, lagyan nyo na holy water yung mga yan. Huwag ho kayo magpapaprovoke lay hands na lang ninyo tapos itulak nyo. Hindi, biro lang po. Wag ganon. Ano na lang nyo. Bigyan nyo na lang ng mga waxes yan. I-stop nila ito, no? Kasi talagang kasi nag-celebrate tayo ngayon ng kadayawan sa Davao. Yun na nga Siguro baka magkaano ito ng tension sa mga At saka, visitors natin sa oo. Davao. So siguro Kadayawan, kung ano man ang purpose birthday ko pa man din security dito din sa atin sa barangay. Pupunta pa sana ako dyan kasi kadayawan na, birthday ko pa. Tapos ginaganyan nyo yung Davao City. Few days mag-kick off na yung kadayawan dito sa Davao City and the marching order of Davao City Mayor Baste Duterte, the Police Colonel Hansel Marantan, of the Acting Chief of the CPO, na tiyaking zero incident dito. So with that, sir, na zero incident, parang hindi na yata ma-achieve ni Colonel Marantan. Oo nga. Marching order sa kanya ng Mayor. Ano yan, ma'am? The marching order na zero incident because they're causing an incident here in front of the KOJC compound. Yes, kasi Grabe. basic history, zero incident tayo every kadayawan, di ba? So, sana walang mangyari. Ginugulo talaga nila yung kadayawan para matakot ang mga turistang pumunta. Kagawad. Yes, Franco? Hana, we just want to Franco, ito clarify. makikita pa rin natin, patuloy pa rin yung ginagawa nila. Yes, Franco? We want to clarify first of all, yung paglalagay ng SWAT dyan, first is they don't have any objectives, no purpose. Wala. First of all, walang binigay na malinaw. Wala. na dahilan kung bakit sila nandyan. At ngayon, ang isa sa pangalawa is nagsasagawa sila ng trabaho ng isang traffic enforcer. Bagay na hindi nila trabaho. Ma'am Hana, ilagay mo sa mikropono yung yung live ko. Pagsasabihan ko yung mga hindot na yan, ilagay mo, Madam Hana. Sige na, i-speakerphone mo yung live ko. Pagsabihan ko yung mga damonyo na yan, sabihan ko sila, kayo ba mga NPA? Mga New Polvoron na Army? Philippine National Police. Malinaw ba ito na pinoprovoke nito ang mga taga-Davao na magalit sa gobyerno? Tapos kinukuhanan pa mga basto. Alam niyo ba bawal yan yung ginagawa nila? Ang mga pulis pwede mong kuhanan ng picture at video kasi public servant sila. Pwede. Pero ang isang private citizen, hindi mo pwedeng kuhanan yan ng walang paalam. Iba ko kasi yung tinamaan ka lang ng camera, pero iba yung talagang sasadyain mo na profiling ang tawag dyan. And we wanna know, Franco, is this their way to say that si Pastor ba, kinoconsider na ba nila terorista and he's co-accused because ganito ang pakiramdam natin dito ngayon with what they're... Hoy Marcos! Makinig ka! Yan yung tumulong sa'yo kay OJC at saka SMNI. Ba't nyo ginaganyan? Alam mo ba to? Hindi mo na naman alam to. Marcos!
Alam mo ba to? O hindi mo na naman alam tong nang ginagawa mo sa isang media na sumuporta sa'yo. Nako, anto, utos mo na naman? O utos nung bida-bida mong DILG secretary? Kita natin ng ilang terorista. Kapansin-pansin lang na isa itong operasyon ng ating government na tila nagtatago sa isang bota. Ay, grabe. Like they're trying to cover because everything should be clear. If you are government, first of all, everything... Mga kababayan, si Ben Tulfo, anak po ni Ben Tulfo ito Hindi, kaboses niya. Biro lang po. It should be clear to the public. Like every operation should be clear to the public. Even the team leader should also give a complete statement about why are they correct executing this kind of operation, especially in front of the KOJC compound once compound. Sustain, Your Honor. And harassed by the Philippine National Police. So, may kita natin, Hana, especially kasi maraming bumubuhos na komento ngayon Oo! Isa sa sinasabi nila, for a very long time, since the Marcos Sr. administration, ngayon na lang ulit nangyayari ang mga bagay na ito, na kung saan ginagawa pa daw sa isang butihing pastor. Hana? Maganda puntahan ni Basti ito. Ako, we're seeing to the Philippine National Police. We have always been a friend to men. Correct. Franco, matagal naman alam ng mga taga-Dabawenyo. Yeah. Pait ang mga ng Kingdom of Jesus Christ kung sino si Pastor ako. That's right. As a matter of fact, Hana, kilala si Pastor sa mga kabataan, sa mga nasalanta. As a matter of fact, Hana, meron tayong mga programs din na binuo ni Pastor kung gaano siya kalapit sa ating security sector, especially sa kapulisan at kasundaluhan, na kung saan mismo ipinopromote natin ang kabutihang pinapakita nila sa bawat Filipino citizens. Ito yung mga bagay na pinopromote natin. That was back in the previous administration where we have a clear mandate for us to promote all the security sector, including the military, the armed force of the Philippines, and the Philippine National Police. At ngayon nga, isa sa mga bagay kung bakit tayo pinupuna, bakit wala tayong nalalabas na magandang komento patungo sa ating kapulisan, di ba? Dahil ito nga ang nangyayari sa atin, even... Sabi nitong isang hindot ditong tanso, tama lang yan. Anong tama lang yan? Ikaw may tama. Oo. May tama ka. Ganon. Hindi kasi pag bangag ka, tama lang talaga yan. Kasi kung bangag ka, nagpa-power trip ka. Ganon yun, pag bangag. So tama lang yan. Even, Brigadier General Torre used to be one to become we respect him highly because he was we used to grabe because of his hoy! And bigyan nyo na lang yung mga baril nyo sa akin. Sige na. Pa-birthday nyo na lang yung mga baril nyo sa akin. Hindi nyo naman dapat gamitin yan dyan integrity and of course from his profession. Kung saan tila sumasalungat na ito ngayon sa nangyayari ngayong administrasyon Marcos. Kung ikukumpara natin noong administrasyon ng Duterte. Hana? Mabuhay kayo mga taga KOJC Yes, Franco. Can you hear me, Franco? Yes, I can hear you, Ma'am Hana. Unari, ako daw yung reporter. I can hear you, Ma'am Hana. Franco, gaya na sinabi ko kanina, si Pastor kilala sa ginagawa ng humanitarian, Oo. Siya ang tumutulong sa men in uniform. Kapag napapalitaan ni Pastor na napapatay ang mga PNP, AFP, napapatay dahil ng NPA, isa si Pastor na nagpapaabot ng tulong. Tayo sa mga taga-SMNI, number 1 ang nakaka-witness
Pilipinas dahil tayo mismo ang pumupunta sa mga tahanan ng mga men in uniform na namamatay na pinapatay ng NPA. Hindi lang yan, no? Number one, tumutulong si Pastor sa panahon ng kalamidad. Witness sa mga taga-Davao at lahat ng panig ng Pilipinas na hindi napupunta ng ibang mga foundation. Si Pastor ang nagpapadala sa atin, John Franco, at ng kanyang foundation kasama na ang SMNA Foundation Incorporated. And ito ang ipapalit nila sa atin, Franco. Hindi ko maintindihan under this government bakit may ganitong klaseng oppression sa atin. Tayo na sumusunod sa batas, tayo na honest, tayo na mga taxpayers. Bakit ganito? Ganito ang pag-usik nila sa atin sa Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Apollo Siqueiros. Grabe! Ganito na ba ang ginagawa ng gobyerno ngayon? Oo, ganyan na, mga busado! Ang mga tumutulong sa kapwa, ang nagtuturo ng kabutihan sa kapwa, ang siyang pinupunterya ng gobyernong ito. Sabi nito isa, Banat Bay, seryosohin mo naman ang kaganapan sa KOJC. I would say wala man lang matinong komentaryo. Makinig ka kasi. Siniseryoso ko naman eh, mareklamo ka pa eh. Seryoso, yan ba yung nagsabing may tama? Tama yan? Seryoso yung sinasabi ko eh. Ikaw ang hindi seryoso. Pupunayin mo pa ako, animal ka? Sasabihin mong hindi seryoso? Anong gusto mo? Murahin ko kayo? Ganon? Para seryoso? Seryoso yung sinasabi ko nga. Huwag kayo ipapadala sa init eh. Anong gusto mo? Pag-initin ko pa ulo? Ano? Kakasabi ko lang kanina eh. Ano ka kasi? Ha? Tuloy. At ang gusto nilang pabagsakin, mga simbahan na tulad ng Kingdom of Jesus Christ, Franco. Bakit? Bakit ito ang ginagawa nila, Franco? At ano mo ginagawa nila? Dinitertifinger pa yung mga missionary workers ito. Kasi hanggang doon na lang kaya nilang gawin. Kahit ayaw na, ito na yung maximum tolerance nila, Franco. Ang i-tertifinger tayo, ang sigawan tayo. Pero grabe yan ha, nakakaiyak yan ha. Kunwari gawin sa inyo yan. Seryosong bagay yan. Kaya ako, makinig kayo sa akin, mga kababa. Lalong-lalo ng mga taga KOJC, huwag kayong papalaga. Huwag kayong papaprovoke. Kasi yan ang gusto nilang gawin eh. Maprovoke kayo. That was also clear kasi may nakita tayong ilang mga footages kung saan mismo na ang mga pulis na nagbibitbit ng mga baril sa harapan natin, which is nakikita natin, that's not the maximum tolerance. It's very clear, especially what they're doing right now in front of the KOJC, intimidation na nakita natin. Malinaw na intimidation yan, bagay na isa na naman malinaw na paglabag. Actually, kung titignan nga natin, sabi nito ni Enrique, si Pastor dapat sagutin niyang ang akusasyon sa kanya sa korte. Bakit? Nakita mo ba si Pastor dyan? Hindi naman si Pastor ang inaano dyan eh. Nakita mo si Pastor? Kung nandiyan si Pastor, edi hulihin nila. Wala naman si Pastor dyan ah. Ilang beses nang pinuntahan niya, wala naman si Pastor dyan ah. Tapos sasabihin mo, sana kung nandiyan si Pastor. Si Pastor ba yung inaano nila dyan? Mag-isip ka nga, yung isip mo wala sa utak. Labag patong-patong na nga na paglabag sa batas ang ginagawa ng ating kapulisan. Na ngayon lang ito nangyari sa Davao City. Kung ating babalikan, nakarang administrasyon ng ating Pangulong Rodrigo Duterte ay maayos, peaceful, ang ating kapulisan ay kaibigan natin, kung saan tila nag-iiba ang ihip, nag-iba ang pihit ng panahon ng mailagay na sa pwesto. Tulak natin sa live ito na yung mismong live. Law-abiding citizens. Lahat nga dahil dito, Franco, binago. Dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pangangaral ni Pastor. Yon. Tapos ganito yung ginagawa nila. So, tinatanong natin, saan yung logic ng pagkakaroon ng grabe umuulan na, talagang punong-puno, talagang nandun pa rin yung mga, saan nga nakakita na ang mga HPG nakatambay? Ang HPG, hindi ho yan usually pag may operation lang. Yung mga HPG nakatambay, umuulan na yan buti nga sa inyo. Pinaalis na kayo ng Diyos dyan, ayaw nyo pang umalis di ba? Mga heavily presence ng mga Philippine National Police ng iba't ibang unit. Ito mismo live na to. Natin, iba't ibang unit ng PNP. Talagang nagpo-provoke sila talagang maglalagay pa sila ng poster dun sa harap Talagang nang babastos sila.
Yan po ang ginagawa nila, pambabastos talaga, walang respeto. Alam mo, kayong mga putang ina ninyo, kayong mga pulis na naandyan, ha? Sorry ha, pero binabastos nyo yung mga nasa KOJC. Sila po, naniniwala ho sila sa pinapangaral ni Pastor Kibuloy. Galangin nyo naman. Diba kung gusto nyo, ilagay nyo yan doon sa mga ibang lugar, pero wag naman sa harapan ng simbahan nila. Pambabastos na yung ginagawa ninyo eh. Ano na kayo eh, below the belt na kayo eh. Hindi totoo, below the belt na yung ginagawa nyo. At nagmula pa sa Region 10 at Region 12. Ano ba yung purpose nila? Kumukuha pa ng video sa kanila? Sino ba ang ulo nila, Franco? Talaga naninindak pa, ha? Naka-ready ako. Hawak ko talaga yung baril, naka-ready ako. Grabe talagang pambabastos yan. Nakamute. Ano ba, martial na ba talaga dyan? Mayat maya may dumadaang pulis, mayat maya talagang may gagawin ba sila? Wala naman dyan si Pastor Kibuloy. Ano ba hinahanap nyo dyan? Paulit-ulit nyo nang ni-raid dyan, wala naman kayo nakita. Grabe Marcelo na ba yan? Marcelo. Ayun harapan ng Waxis Nakita nyo yung tatak ng Waxis doon? Bakit kayo nagtatago? Hindi kayo proud sa ginagawa nyo? Sabi nga ni Boss Dada, hindi kayo proud? Hindi kayo proud? Grabing panghaharas talaga. Grabe yan. Grabe. Dala, hindi ko sure. Baka mamaya may ano yung tugtog na yan. Hindi natin sure ha. Hindi, alam nyo, matinding panghaharas talaga yan. Again, hindi naman po natin sinabing wag kayong magpunta diyang mga pulis. Ang sinasabi lang dyan, sana ba meron kayong pinipresentang may letter order na talagang may operation dyan. Tapos lahat kayo may name tag. Tama po ba ito? Ito lang ang tanong dito Marbil, Romel, tama po ba ang mga nag-ooperate dyan, nag-checkpoint ay walang mga name tag, nameplate? Wala ho ba tayong senador dyan? Wala ho bang senador na i-hearing ho ito? Ito'y pang-aabuso sa mga kababayan natin. Tama ba to? Haharangin, wala man lang nakasulat na mga nameplate. Nakatakip ang mga plate number, wala man lang pangalan. Tingnan nyo, Di ba dapat pagka merong checkpoint nakalagay dyan yung team leader? Wala na ba tayong senador dyan? Hindi, ako nananawagan ako sa mga senador nating mga kaalyado dyan. Sana naman po pagbigyan natin ng pansin to. Pagka ganyan, mapipilitan talaga ako Mapipilitan talaga ako. Huwag niyo akong pilitin. Huwag niyo akong pilitin. Mapipilitan talaga ako. Mapipilitan talaga ako manawagan. At banggitin ang mga pangalan nyo. Wala ko sinabing mapipilitan tumakbo Napipilitang banggitin lang yung mga pangalan ng mga senador. Yun lang sinasabi ko, At para na rin sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito bang mga SWAT team? Ito ba yon yung Jade. Na dumating dyan mismo sa harap ng KOJC compound. Jade, magandang gabi at kay Admar din at sa ating mga kababayan. Ang natanggap natin na impormasyon, alas 5 pa lang ng hapon ay nandyan na sila sa harap ng KOJC Central Headquarters, mismong sa tapat na. Kung alam nyo, Jade, kung saan yung Waxis at saan yung Jose Maria College of... Alam natin yung Waxis, ang sarap ng pagkain dyan Doon sila mismo nagsasagawa ng checkpoint. Sa tansya natin, Jade, nasa 10 hanggang 15 mga heavily armored na mga SWAT members ang nandun ngayon na kasalukuyang nagsasagawa ng checkpoint. Oo. At malinaw ba, nakausap ba ninyo yung SWAT team leader kung ano yung pinakapakay, yung pinakadahilan kung bakit andyan sila ngayon? Considering na alam naman natin
Na yung lugar naman hindi Sabi naman... nito isa, ha, wala na, mahuli na si Kibuloy. Tanga, wala si Kibuloy dyan. Ilang beses nang hinanap dyan. At sino ba naman tanga na alam mo na nga binabantayan, doon ka pa magtatago? Bobo naman ito. Pangkomento mo, bang bobo? Oh. Sino yung team leader nila kasi ayaw nilang magpakilala. Ayaw nilang sabihin kung anong purpose nila, anong pake nila, bakit sila nagkakaroon ng checkpoint. Maging dito sa labas ng LPU, ito mga kinakausap natin from Regional Mobile Force Battalion Region 11, ayaw rin nilang magsalita. Grabe, Yun yung no? ipinupunto natin na Jade, na kung tama, maayos yung pake nila, wala naman silang masamang pake, magpakilala sila, Yun. magsabi sila ng totoo, at magpakita sila ng mission order. Yun ang Sino ba ang importante. nagputos sa kanila? Para malinaw, para Yun lang maging naman kampante. Pero hanggang ngayon, Jade, ay hindi sila. Yun lang naman po ang nirereklamo ng mga kababayan natin na kay OJC. Yung magpakita lang, magpakilala lang sila. Kasi ganyan, pagka ganyan, walang accountability. Paano kung bigla na lang mamaril yan? Halimbawa, may gawin na lang yan. Walang mga pangalan, hindi natin kilala. Saan sila? Nakatago yung mga, pati plate number, nakatago. Di ba? Pati yung mga pangalan, nakatago. Yun lang naman eh. Magpakilala lang sila. Wala nang problema. Di ba? Magpakilala lang. Matapos silang maglagay nung isang araw lang ng wanted signage dito sa harapan natin na pamabastos na sa atin dito sa Kingdom of Jesus Christ. Ngayon naman ay may mga grupo ng SWAT na nasa harap natin na conduct ng checkpoints. Pero sa mga oras na to, inalis nila yung checkpoints at lumakad na papalayo sa atin yung mga SWAT. Sigaw ng mga tao dito ngayon ay walk of shame daw dahil napaka-illegal nung kanilang ginagawa na pagpunta Naku, grabe dito. talaga. Una, hindi nagsasalita, naggabi na, naka-shades pa sila, naka-mask, fully armed, at walang maipakitang mission order, Jade. Oo, dahil nakapagtataka din, Jean, kung andyan... Dalawa po kasi yan mission order or letter order. Depende po may iba-iba ho yan. Pero wala ho silang pinapakita. Yun lamang po ang punto ng mga taga kay OJC. Respeto naman, Marbil, Romel, mas respeto. Romel, isa lang ang tanong ko sa'yo. Tama ba to? Walang mission order, walang letter order, walang nameplate, walang plate number yung mga sasakyan, walang pangalan ng team leader. Sir, Romel, Marbil, tama po ba yun? Yun lang ang tanong. Tama po ba yun, sir? Pag sinabi ninyong tama, tatahimik ako dito. Tama po ba yun, sir? Yun lang ang tanong ko. Tama po ba yun? Actually, first time tayo makakita na SWAT siguro dito sa harapan natin na mag-conduct o magpairal ng mga traffic rules o ng checkpoint dito sa harapan natin. Tapos ngayon, hindi natin mapigilan yung... Ba't hindi nyo dalhin dito yung mga SWAT na yan? Sa Metro Manila nyo dalhin, di sila mag-traffic sa Metro Manila. Barilin nila yung mga tumitigil na taxi. At saka yung mga habal-habal na ayaw magrehistro dun sa mga riding-hailing company na yan. Oh, yun ang dalhin nyo dito yan. Yung tapang nyo, dalhin nyo dito. Ang takot at trauma sa kanila. Actually, kung titingnan mo yung mga kasama natin, wala na silang takot na nararamdaman. Ang gusto lang nila ngayon, may pagtanggol mula dito sa mga hindi nagpapakilalang mga armadong lalaki. Ulitin natin sa mga KOJC. Patience is a virtue. The fruit of the Holy Spirit is love, peace, and joy. Huwag po kayong papadala sa inyong emosyon. Hayaan nyo na yung mga pagmumurasaba na teros, ha? Kami na lang pong gagawa nun. Kayo po dyan, relax, ha? Kayo lang po dyan na... Uy, si MJ yun na. Kayo po dyan ay relax lang at wag nyo silang sisigawan, wag nyo silang mumurahin. Baka mamaya sabihin nila pinoprovoke sila tas mag-declare sila na kung ano-ano dyan. Bigyan nyo na lang ng tinapay. Sabi nga nila pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay. Pero siguraduhin mo matigas yung tinapay. Hindi, pero lang wag mong ganon, ha? Mamando ng traffic dyan sa labas ng KOJC compound. Yes, Jay, tama ka dyan. Kanina, pinilit... Hindi parang mga NPA, para mga terorista kasi walang mga pangalan Di ba? Nakatahimik sila. Meron kanina parang naka-uniform ng CIDG staff yet. Babae, tinanong natin kung bakit sila nandito. Kahit kaharap mo na, Jade, hindi talaga, hindi makatingin ng diretso. Ay, grabe, Hindi makasalita. Walang sinasabi. Ni Bastos talaga, no? Hindi man lang, alam mo yun, sir,
Mr. Romel Marbil, hindi ba pa pwedeng sabihin nila, ay kami po ay taga-region sa camp ganito kami galing, kami po ay pinadala at inutos di ganito at para magbantay ng kapayapaan dito sa Davao. Ako po ang team leader, ito po ang pangalan ko at ito po ang mga kasamahan ko. Wala po kaming harm na intensyon sa inyo. Pero yan nakatago! Yung plate number, ano yan? Adel, maraming salamat sa pamparelax. Salamat po. Maraming salamat sa pampakulay. Salamat ha. Pampa-birthday nyo na rin sa akin. Birthday ko, pinaiinit mo ang ulo ko, Romel! Romel! Ay! Kumpirmahin natin yan kung meron tayong natanggap na threat ngayong araw na paglusob o pag-topcam dito sa ating mga properties ngayong araw, Jay. Oy! Si partner Admar, may makaragdagang katanungan. Ayan, audio mo, partner. Admar, pasok! Ayan, wala pang audio si partner Admar. Nakikita nga natin ngayon, Jean, simula pa kanina sa ating pagtutok si partner Hana. Admar, kung ako sa'yo, naka-leather jacket ka naman, magbutor ka papuntang Davao. Kunwari ikaw si Cardo Versosa, ganun. Lusubin mo yung mga yan. Nandyan ngayon sa labas ng KOJC. Exactly, Jade. Nakatakip Adel, na yung kanilang sasakyan kanina sa front ng sasakyan. So hindi talaga makikilala o wala tayong makukuhang impormasyon ukol sa kanilang mga plate number. Aside from that, wala silang mga plate. Wala silang mga nakatakip yung kanilang mga nameplates o kanilang mga pangalan. So hindi talaga natin sila makikilala. Aside pa dyan, sa fact na nakamas sila at naka-shades kahit gabi na. Yung SWAT team na yan, galing mismo sa DCPO o dyan lang mismo sa Buhangin Police Station? Ano bang malinaw dyan? Kinumpirma nung ating kasama kanina kung kasama sa Buhangin Police Station, itong mga SWAT nandito, ang sagot nila ay hands-off daw sila. Mga taga Davao, grabe, hands-off sila. Mga taga Davao City, magulo po ba sa inyo? Ako nagtatanong lang, mga taga Davao City, magulo ba sa inyo at ginaganito kayo? Hindi, ako ay nagtatanong lamang po Magulo po ba sa inyo ngayon at kaya kayo ginaganyan? Ako ay nagtatanong lang kasi mukhang magulo sa inyo Pinukubkob doon sa loob. Ganyan kayo tratuhin ng mga pulis? Nandyan, ang bagong dating lang ngayon, kanina pasado, mag-alas 6 ng hapon, ay itong SWAT na pumwesto nga dito sa harapan, naglagay ng checkpoint signage sa ating harapan, sa harapan ng compound. Jean, maayong gabi si Admar ni. Jemary Sakay, ay grabe, maraming salamat. Ginawa niyang 7,000 talaga para kalhating kasi bumagsak ang Japanese yen Maraming salamat, Jemary Sakay, palakpakan po natin si Jemary. Thank you Meron kaming pangkapi sa Sunday, birthday ko, si-celebrate kami sa McDonald's. Ay, wala. Waxis dapat pero wala McDonald's na kami magse-celebrate. Jazz, salamat po Jazz, ikaw ba yung magandang Jazz? Ay, taga-ibang bansa ito. Ikaw naman banat ba Ang SWAT ay hindi common na nagmamando sa checkpoint. Alam natin, special weapons and tactics yan. Kumbaga, nababasa ko nga sa mga post ng mga kasamahan natin ding media dyan kasi nga nagtatanong bakit nagkaroon ng heavy traffic sa area na yan. Napakalapad, parang EDSA yung kalsada dyan sa harapan ng Kingdom of Jesus Christ. Napakahirap kang tumawid dyan Alam mo kung paano kami tumawid dyan? Naunang tumawid si Dada at saka si Jay. Ang laki nung dalawa Ayaw silang sagasaan ng mga kotse. Kasi masisira yung kotse. Ang hirap kayong tumawid dyan. Ang lapad niyang kalsada na yan. Parang EDSA yan. Pero nagkaroon ng pagsisikip sa daloy ng trapiko, meron palang... sabi ng mga taga Davao, hindi magulo dito. Bakit may mga ganyan? Taga rito ako, member ng Banateros Riders Club. Oo nga, bakit ganyan? Hindi pala magulo, bakit yung mga SWAT ganyan? Spencer, mamaya balita mo to, kahit di ka nakapunta ng Davao. Kasi yung mga vlogger na hindi nakapunta sa KOJC, hindi na binabalita to. Buti ba si Spencer?
traffic, yan ang checkpoint. Pero ang merong mga bash sila, biruin mo, ang SWAT ginawang tagapagpatupad na lang ng checkpoint. Grabe mga special operations yung malimit na ginagawa nitong mga SWAT team na ito. Ay, grabe. Especially kung ang kanilang target ay meron talagang mataas na September. banta. Pero considering itong mga ganitong checkpoints na ito at kung sasabihin nilang regular itong checkpoints na ito, parang overkill na yata at mismong SWAT personnel ang magsasagawa niyan, Jean. Overkill talaga, sir. Hindi na nga talaga makatao ang ginagawa nilang ito dito sa harap ng Kingdom of Jesus Christ compound, lalo na sa ating mga members at missionaries. Kung maaalala natin, kung titingnan natin, no, itong mga SWAT, nakatago yan sila, hindi at sila nakikita. Diba? Usually sila yung mga kumaga may mga nakatago sila, hindi sila pinapakita, hindi sila, at lalong-lalo nang hindi sila dapat nagta-traffic. Yun ang ginawa nila kanina, pumapara lang ng mga tao, pumapara lang ng mga sasakyan, sisilipin lang konti. As in, sobrang abala ang ginawa nila sa ating mga motorista dito kaninang bandang alas 6 hanggang ngayon bago tayo mag-live, Admar. Pero doon sa last time na event sa Davao City Police Office, may nabanggit ba sila na pagtataas ng alert status considering may aktibidad dyan sa Davao City? Sa naalala ko, Admar, ang sinabi nila ay babantayin nila yung paparating na event dito. Pero wala akong naalala na sinabi nilang may alert, lalong-lalo na dito sa banda ng Buhangin o Sasa o Panakan banda. Kaya nakakagulat talaga yung nangyari ngayon dito. Even the PIO ng Okay, balikan lang natin si partner Jean. Ang susunod nating itatanong, kung regular ba na every kadayawan ay nagkakaroon ng ganyan? Kasi sa ilang taon ko rin dyan sa Davao City, pag nagkakaroon ng kadayawan, wala namang ganyan na katindi na checkpoint, no? At sa nakalipas din ng mga kadayawan festivals, nagiging matiwasayin lang din naman ang celebration kahit walang ganyan kasobra-sobra na operation ng pambansang pulisya. Wala rin tayong narinig na anumang mga pag-atake ng mga terorista kasi maintindihan natin, di ba? Kung meron talagang banta mula sa mga terorista na meron talagang ganyan na ide-deploy ng mga otoridad. Wala po tayong mga naririnig. Siguro kahit dyan sa banda sa Mindanao area, wala tayong mga naririnig ulit, no? So far, na mga encounters. Grabe, no? Kaya ay yung mga terorista dati na namamayagpag, yung ASG, yung sa mga... Ito po, live ho ito ha. Live ho itong nagaganap mismo sa harapan ng KOJC. Live po ito. Live po itong nagaganap. Mula sa PNP sa kanina, CIDG, yung video kanina, ay biglang naglagay ng hagdanan at pumasok bigla-bigla. No? Ito mga to. Sa ating mga, yan, live po yan. Ha? Nagpaalam. Saan ba yung tinatawag nating pagrespeto doon? Mismo kasi pribadong lugar yan. So dapat maging maayos naman, maging mapayapa at gawin malinaw doon sa mga nakatira mismo sa loob. Sabi nito, si musikero naka-live din po. Opo, kaya lang problema, hindi ko naman kilala siya. Baka mamaya hindi ko pa pwedeng i-post sa kanya dito yung video. Gusto ko sana i-post, kaya lang hindi ko siya kilala. Baka mamaya i-copyright ako nun eh. Kaya ito na lang munang sa SMNI ang nilagay ko dito. Ng compound na yan. Kasi tirahan po yan eh. Punin nyo dyan sa KOJC compound. Ang ngayon lang kasi, nagdulot ito ng trauma sa maraming... para lang, ito binabalikan po yung nangyari. Bakit ito binabalikan? Kasi sinasabi nga ng mga taga KOJC, na trauma na nga sila sa ginawa ninyo. Yung ginawa nitong mga taga... Alam nyo ba, Madam Gladys Nobert, maraming salamat po. Thank you very much, Madam Gladys. Yang pong fire truck na yan, nasa loob po yan ha. Baka akala nyo fire truck ng gobyerno yan. Hindi, fire truck po ng KOJC yan. Nagbabantay po sa ibabaw yung mga taga KOJC. Anyway,
yan po ang nangyari noon. Okay? Nililinaw natin, June 10 po nangyari yan. Pero ngayon, may nangyayari po sa harapan mismo ng KOJC. Na yun nga ang sinasabi, wala namang masama kung babantayan nyo yung harapan ng KOJC kung trip ninyo. Pero sana magpakilala man lang kayo. Hindi yung nakaano lang kayo dyan, wala kayong mga nameplate, wala kayong mga plate number nakatago, 'di ba? Hindi naman po tama ho 'yun. Sana lang, iyon lang naman ang ano natin sinasabi natin sa pinuno ng yan ho yung ngayong nangyayari ho sa KOJC po. Ayan. Matiwasay at mapayapa at masaya na mga taga Davao itong Kadayawan. Andyan po kayo at nakikita po ng marami nagdudulot ng kaguluhan yung presensya po ninyo. Importante pong maipahayag po ninyo ng malinaw, magbigay po kayo ng malinaw na pahayag tungkol sa pakay po ninyo, bakit kayo nandyan mismo sa harap ng KOJC compound. Balak ba ninyo muli? Huwag nyo nang pansinin yung sapatos ng mga SWAT. Paulit-ulit naman. Oo, naka-rubber shoes. Jordan yun. Huwag mo nang pinapansin. Ang sabi ng tagapagsalita ng Police Regional Office 11 na si Major De La Rey, okay? Wala dang problema. Kinukumpirma nila. Kung SWAT po, yung nagbabantay ng checkpoint, yan daw yung kanilang uniform. At kung nag-checkpoint lang sila, wala naman daw problema. Mismo na ang mga reporters ang nagtatanong sa kanya. So ibig sabihin, itong mga reporters na ito sa mahabang panahon. Sabi niya, pwedeng i-live dito? Huwag na, hindi ko na... Roger, sabihin mo kay musikero, mag-comment siya sa akin dito. Baka mamaya i-copyright niya ako. Mahirap na ma-copyright. Roger! Our job and part of that is crime prevention activities. Bakit nagkakaroon ng ganito katindi para sa crime prevention activities? So ibig sabihin yung mga nakalipas na mga setup ng kapulisan dyan sa Davao City particularly ay walang... Hindi kaya mga terorista ito mga ito? Hindi nagtatanong lang ako, hindi kaya mga terorista? Kasi wala ho sila mga nameplate. Wala namang problema kung talagang totoong pulis sila. 'Di ba? Gladys Nobert, maraming salamat po, Madam Gladys Nobert. Madam Gladys, ito si Madam Adele Jenks, sino pa? Si Jemarie Sakay, salamat po. Gladys Nobert, ayan, yung mga nagpapakulay sa atin, Gladys Nobert, maraming salamat po. Thank you. 2 beses nagpakulay ng pula. Happy birthday! Madam, di ko pa birthday. Malapit na pero di ko pa birthday. Baka mamaya pag birthday ko, malungkot na ako. Joke lang po. Happy birthday, salamat po. Hindi, ayun po ang gusto lang natin sabihin po ito. Wala naman pong problema kung sakasakaling lehitimo yan. Kaya nga inaalam di ba? Pwede daw i-relive. Sabi mo yan, Albert Miranda, kilala ko kasi yan Kaya sige, hanapin natin ngayon yan. Andali, i-relive. Musikero! Pwede bang bumati ka pag di-relive kita Sandali lang hanapin ko. Saan ko ba hanapin to? Wait lang. Wait a minute. Wait lang. Oy, ano ba yan? Ito. Sandali. Wait lang. Ito. Musikerong Barumbado, yung may pangalan niya. Hindi, sinusundan ko yan. Sinishare ko nga lagi yung ano niyan Musikerong Barumbado. Ayun ang pangalan. Hindi ba? Joke lang po Diyan na yun! Musikero! Bakit di kita makita? Musikerong, ano nga nasa bukid, di ba? Musikerong nasa bukid. Di ba? Tama ba ako? Musikero sa bukid, yun ang pangalan niya. Ayan. Tikas dito din musikerong nasa bukid. Ayan. Ayan, musikero, bati ka naman dyan. Para sa Joseph Philippines, kumahal, from Miranda, SMNA. Ayan po. Ayan po. Yan po ay live na nagaganap ngayon.
Musikero! Bumati ka naman! I-plug mo na. Anong gusto mo i-plug? I-plug mo electric fan. I-plug mo yung microwave. So guys, nandito na naman yung mga bangag na sap. Ay, grabe naman makabangag. Harap na naman sa harap ng KOJC. Oo. Musikero! Lalapitan ng Isiminay, sasamahan natin guys. Pag hindi mo binate, ibig sabihin ayaw mo palagay itong video mo. Pakisabi nga kay Musikero. So ayan, mayroon tayong kasamang taga Isiminay. Pwede puntahan nyo si Musikero, sabihin nyo, pumapayag ako, ganunin niya sa live video. Nailagay ito. Sir, yung gabi eh. Sir, sir. May team leader dito sir. Pwede na slaya naman team leader sir. Asa sir? Sabihan nyo si Musikero. Sir, may gabi eh. Grabe, tagun-tago pati mata. Ayaw pakita yung mata. Nay, tama ko yung team namin. Gusto lang namin na makausap ang ating team leader kasi nagkakaroon tayo ng ano po. Eh na, nagtatago na. Usap ng taga Isiminay. Kung anong so marami na naman sila dito. Nag-aharas na naman. Sir, ito po sir, good evening sir. Ngayon po nakakanta kami ng checkpoint. Yun lang po ang ginakantak namin sir. Wala po kaming other activities. Ngayon sir. Oh, nawala! Nawala! Ginurgur ang internet. Ngayon sir. Gusto niyo po magtanong sir, pwede po kayo sa sir. Sa kanina pa pala ito. Hindi sila magsasalita. Team leader lang po. Gusto namin makausap po. Pwede po ba namin malaman? Ay, naputol. Naputol. Yung internet ni ano. Wait lang, ba't naputol? Ano nangyari? Musikero, ano nangyari? Bakit naputol yung live mo? Sorry naputol. Hindi pala yun yung live niya. Wala na siyang live. Wala na. Ayan, yan yung live. Oh, ayan. Ano, ni Boss D Burger. Oh. Ang sarap yan. Oh, nag-promote na. Ngayon. Sinong... Boss, grabe ng pagbumukha niyan. Ang pangit naman ng Boss D Burger na yan. Habi natin na po kayo. Okay. Nakatay ako at the same time, i-charge ko muna yung phone ko. So, ayun. Oh, ayan ang Waxis Burger. Hindi po ito advertisement ha. Talaga masarap lang dyan. No. Musikero, bumili ka nga ng french fries dyan. Yung masarap yung banat fries. Ha? Masarap yung banat fries dyan. Sagot ko na, Gcash ko na lang. Ayan na, naputol na naman. Ay, nako. No, anyway, lagi na po. Ay, nako. Quiet, wag. Anyway, ayan, nag-i-stop po nga eh. Alam nyo, eto lang sorry naman kasi alam mo naman tayo, gusto natin breaking news talaga yung binabalita natin, kaya binabalita talaga natin ng mga nangyayari sa ating lipunan at ito na nga alam nyo, itong mga nangyari dito sa KOJC, matindi po yan. Matindi pong kaganapan yan sa ating bayan dahil iyan po ay nagsisimbolo na talagang hindi na nire-respeto ng pamahalaan na ito yung mga taga KOJC. Alam nyo po, hindi naman siya nangaano ho tayo pero gano'n na nga, nangaano ho talaga tayo. Pero hindi ho kasi tama yung ginagawa nyo, sir, kayong PNP. Alam mo, Marbil, talagang ito lang masasabi ko sa'yo. History will tell itself na talagang ikaw talaga ang medyo sumira sa imahe ng mga kapulisan. Bakit mo pinapahintulutan yung mga ganitong bagay? 'Di ba? Bakit mo pinapahintulutan na magkaroon ng ganitong klaseng checkpoint na wala na po sa tama? Wala na ho, hindi na ho yung tamang checkpoint, hindi na ho nasa protocol, hindi na ho standard. 'Di ba? Hindi naman po ata tama 'yon. Ginurdur ka din ba gurgurin na natin lahat. Hindi, magbabalita pa tayo. Marami pa tayong babalita. Gusto nyo naman tumigil? Magbalita pa tayo.
Ito pa, may babalita pa tayo tungkol naman dito sa ICC. Ito isa siguro isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaganire. Okay, panoorin natin to ha, panoorin natin. Pasok. Pasok! Uy, pasok! Ayan. Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa sa sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya hahayaang magkaroon ng jurisdiksyon sa bansa ang International Criminal Court o ICC. Ay, ang ganda ng comment ni Spencer. Patindi ng patindi yan, Banat Bay. Intimidation at familiarity, sinasanay nilang tao, then execute ang maitim na balak nila. Dry run yan. Alam mo, that's a perfect analyzation. Bakit ka mo intimidation, they intimidate yung mga tao sa KOJC, mga taga Davao City. Tapos at the same time, pinapamiliarize nila o yung parang sinasanay nila yung mga taga Davao kung sakaling may plano sila. Alam naman natin ng plano nila KOJC and si Pastor Kibuloy is just half of the plan. But the main plan is ang mga Duterte. Kaya nga napaka-ano nito Ito'y pagsisimula ng kanilang maitim na balak sa mga Duterte. Sinasanay nila mga taga Davao. Kalunasan vlogs. Maraming salamat. Happy birthday, Sir Banat Bay. Thank you. Palakpakan. Nobetulyao, maraming salamat. Good morning, Banat Bay. Happy birthday, may God bless. Naku, grabe naman kayo. Hindi ko pa birthday. Sige. Malapit na sa Tuesday. Ayun pala ibig sabihin, sabi ni The Observer, SWAT, Special Weapon and Traffic. Grabe, no? Gago! Yan na ba ang definition nyo ng SWAT? Special Weapon and Traffic. Grabe naman kayo. Wag naman ganun. Hindi naman tama yan. Alam mo, pero wag natin lahatin ng SWAT Maraming matitinong SWAT. At saka yung mga nandun, nauutusan lang naman sila. Kaya nga yung dyan, dapat dyan Feeling ko si Tory to Feeling ko lang Ito ay matapos ihayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi trabaho ng bansa na pigilan ng aksyon ng International Criminal Police Organization o Interpol. Sa gitna ito ng posibleng paglalabas ng arrest order ng ICC laban sa mga sangkot sa war on drugs sa panahon ng Administrasyong Duterte. Kung magkakagayon, maaaring makipagtulungan ng ICC sa Interpol na ipatupad ang arrest order. Ngunit nanindigan si Senator De La Rosa na hindi ito pasa sa ilalim sa jurisdiksyon ng ICC at Interpol kundi sa mga otoridad lamang ng gobyerno ng Pilipinas. Kumpiyansa din ang dating Philippine National Police Chief na sakaling humingi ng tulong sa Interpol o ang Interpol sa PNP ay susunod lamang sa utos ng Pangulo ng Bansa at wala sa ilalim ng ICC. Sa kabila, kung nais lamang humingi ng impormasyon ang Interpol at ICC sa kanya at handa naman itong sagutin ng Senador. If they are going to make a formal communication with me, at itingnan ko paano yung laman ng communication at kung sabihin nila na mag-interview lang, why not? As a normal being, as a normal human being, hindi naman ako bastos. Kung merong magkatanong, sasagutin ko rin yung tanong. But it doesn't mean that I submit to their jurisdiction. It doesn't mean that I recognize their jurisdiction over my person. Tama nga naman. Hindi bastos basta ang tatanong lang, yung kaya niyang ay sabihin, yung talaga may kinalaman siya. Iba kasi yung nananong sa nagtatanong Nagtatanong, gustong malaman yung sagot. Yung nananong, gusto niya yung sagot niya, ang madinig niya. 'Di ba? Nanghuhusga na. 'Di ba? Maraming salamat po dito kay batiin nga natin yung mga mga banateros natin diyan na nagpalit ng pangalan, Banateros Garbo LDS. Maraming salamat Hindi kasi yung mga kababayan natin na nagpalit ng pangalan nilang na Banateros, they're so proud na maging Banateros sila para pag dumalaw sila sa ibang mga vlog, makikita pa rin pangalan nilang mga Banateros. Grabe, maraming salamat po. Ayan po ang isa sa mga balita. Sana lang din talaga hindi politikahin ito dahil itong ICC na to, napaka Liz, maraming salamat. Ito, isipin nyo to
mga kababayan, yung gagawing response ng ating gobyerno dito sa ICC, somehow, magkakaroon po yan ng standard. Hindi lang po ang epekto niyan itong panahon na ito sa administrasyon ni Marcos. Pwedeng gamitin yan sa mga susunod pang administrasyon kung sakasakali. Remember, ayon sa ating batas, we are no longer part of the ICC. In other words, wala tayo sa ilalim ng ICC. And yet, kung papayagan natin sila makialam sa atin, magpaano ng precedence yan sa mga future events na pinayagan ni Marcos, na pinayagan ng gobyerno na magkaroon ng pangingialam ng ICC. Hindi maganda. Siyempre yung iba magiging basihan yan in the future. Although hindi naman yan jurisprudence kasi hindi desisyon ng korte yan. Gayunpaman, magiging ano yan ng in the future, magiging basihan. Hindi maganda yon, ha? Sana naman pag-isipan talaga ng gobyerno at hindi ito tungkol sa politika. Ito po ay yung tama lang. Madam Liz, maraming salamat po. Thank you very much po. Thank you. Ito pa, mga issue. Nako, grabe. Ito medyo trending tong issue na to. Gusto kong pag-usapan natin ito. Grabe ito. Ito, pasok. Nanindigan ng organizers ng 2024 Paris Olympics na nasunod ang lahat ng rules kaugnay sa boxing competition, partikular na ang issue ng gender at edad ng mga atleta. Kasunod ito ng controversial boxing match ng pambato ng Algeria na si Imani Khelif at Angela Carini ng Italy kung saan tinalo ni Khelif si Carini sa loob lamang ng 46 na segundo. Naging usap-usapan sa social media ang labanan ng dalawang atleta. Ano sabi ni Spencer? Andali Sorry Jay Guevara, nandiyan ka pala. Hoy, ayusin mo na yung huwag ka na masyadong maraming dahilan. Hinahanap ka sa SMNI, hindi ka nagpapakita pagkatapos ng naku. Wag ganun Jay. Sunday it's a must. Attendance is a must. No, sino wala kanina pa pala yung comment. Tuloy natin to. Ito. Dahil sa umunoy pagiging transgender ni Khelif. Sa inilabas na joint statement ng Paris 2024 Boxing Unit at International Olympic Committee, nilinaw nito grabe na ang lahat Bridaway, maraming salamat. Ng atleta na nakasali sa boxing tournament ng Olympic Games Paris 2024 ay nakaayon sa eligibility. Ganito kasi yan. Explain lang natin ng maigi itong nangyari. Sa mga hindi masyadong pamilyar sa nangyari, may dalawang atleta na naglaban. Ayan. Ito yung isa, ito yung nasa kaliwa, siya po ay lalaki. Biologically lalaki. Lalaki talaga siya. Ngayon, transgender na siya. Ibig sabihin, alam naman natin ng transgender, nag-transform na siya. 'Di ba? Into another, ano siya, nagpakababae na siya. Tapos, sumali siya sa contest ng boxing ng mga babae. Tanungin ko kayo, syempre, ang katawan niya, katawang lalaki pa din. 'Di ba? Kahit mapalitan mo yung kung ano man yung papalitan dyan, tanggalin mo man yung mga bahagi dyan sa buhay niya, katawan niya, lalaki pa rin ang katawan niyan. Lalaki siya, hindi siya babae. Transgender nga Ito na, ine-explain ko na nga, ayaw pang makinig. Biologically, lalaki po siya. Okay? Tapos nagpatanggal ng kung ano-ano. Naging transgender. So, babae. Kaya nga nagreklamo 40 seconds lang, 46 seconds lang, sumuko na parang tumigil na yung taga-Italy kasi nga unfair. Unfair po yung ginawa itong pagsali nitong lalaki. Siyempre, anong katawan yan? Paano sumuntok yan? Siyempre, lalaki pa rin yan. Diba? Kasi daw, ang reason kasi dyan, ito ang totoo dyan ang reason dyan, sa passport na itong lalaking to, sir, ang nasa passport na niya, babae na, female na. Kasi nga trans illegal po sa ibang bansa yan. Kaya delikado ho yan
Tapos, nanindigan po yung itong Olympics na keso sinasabi nila na babae na yan. Kasi nga, nasa passport niya, babae na siya. Kasi merong ibang bansa na pwede na magpalit ng gender. Pero pag balik-baliktarin mo istorya, lalaki pa rin yan. Yung kahit ba magpaka-hormones yan, yung katawan niyan lalaki pa rin. Gets nyo ba? Lalaki ho siya. Na nag-transgender, ibig sabihin lalaki na nagpakababae. Tapos dineclare niya sa passport niya na babae na siya. Kasi siguro sa ibang bansa pwede magpalit. Di natin alam. Tapos sumali dyan sa Olympics. Dapat hindi pinapayagan yung mga ganyan. Siyempre pag sumapak yan, sapak lalaki pa rin yan. Lalaki yan eh. Sana ko yung mga katulad sa Pilipinas, yung mga baklang nakikipag-boxing na ganun, manuntok, gumaganon-ganon. Hindi naman sila ganun eh. Gets nyo ba? Lalaki pa rin makipagsuntukan yan. Lugi nga naman yung isa na babae. Diba? You know yung issue na yan. Okay? Issue po yan. Transgender ni Kelif. Sa inilabas na joint statement ng Paris 2024 Boxing Unit at International Olympic Committee, nilinaw nito na ang lahat ng atleta na nakasali sa boxing tournament at saka ito ang hindi magets ng Olympic. Itong Olympics natin ngayon na to, ito ang pinaka-controversial na Olympics. Sabi nga nung iba, demonyo pa eh. May pagka-demonyo, di ba? Yung ginawa doon sa una, yung Last Supper, tapos yung Pale Horse. Alam niyo yun? I-google niyo yan. Last Supper na ginaya nila, binastos talaga nila. Yung Pale Horse, which is nasa Revelation 6 yun. Yun yung parang Angel of Death. Something like that. Hindi ako sure nung exact details. Tapos may mga issue ganito. Diba? Ano yung issue na to? Kinampihan pa nila, sinasabi nilang without discrimination. Wait. Hindi po ito discrimination. Hindi ho ito discrimination. Ito po ay issue patungkol po sa biological function. It is not about discrimination. We're not discriminating them. Hindi naman natin sinasabing, hoy, yung ibalik mo, di ba? Wala namang ganun. O kaya sabihin natin na, hoy, kahit anong gawin mo, ano ka pa rin. Hindi ganun. Ang sinasabi natin, biologically, yung muscle niya, ganun pa rin, syempre lalaki pa rin po yan sumuntok. Di ba? Bakit ka napunta sa sports? Masama ba? Pinagbabawal po ba yon? Ikaw ba ang director ng channel ko? Ikaw ba ang director? Nagpatikit ba ako at sinabi kong etong channel ko pang politika lang? Kaya expect mo kailangan ibalik ang bayad? Di ba? Ayan po. Kaya nga sinasabi ng mga ibang nagagalit dyan, hindi ito discrimination. Hindi ho ito issue ng galit tayo sa LGBTQ. Hindi. Mali lang. Sabit lang ho talaga. Kaya nga alam niyo sinasabi ko sa inyo, ako talaga, babantayan ko yung Senate 2025. Boboto talaga ako ng ayaw sa SOGI Bill. Kasi magkakaganito bayan natin kung sakasakali. Bakit? Kanyo. Pag nagkaroon ng SOGI Bill, tapos may mga transgender dyan na gumawa ng ganito, sumali ng competition. Pag sumali ng competition, lalaki na transgender, sumali sa pambabaeng competition kasi sinabi nila babae na sila. You cannot say na, ay hindi, lalaki pa rin kayo. Madedemanda ka na. Gets nyo? Pwede ka ng kasuhan pag may SOGI Bill. Kaya mahirap po eh. Mahirap yan SOGI Bill na yan. Yan ang nangyayari sa ibang bansa. Gets nyo? Yan ang nangyayari sa ibang bansa. Kaya nagkakaloko-loko. Kasi, alam nyo, eto makinig kayo na maigi Ang batas, kaya ginawa yan, akala nung iba ito'y parusa sa ating mga human being. Hindi. Ang batas kaya ginawa yan to protect the right of each one of us.
Halimbawa, iuutos mo sa anak mo, anak, huwag ka maglalaro ng kutsilyo, bawal maglaro ng kutsilyo ha, huwag kang pupunta sa kitchen at maglalaro ng kutsilyo. Yun yung batas sa bahay mo. Yung anak mo na nakakapanood ng mga action film, nakakita ng mga magagaling magkutsilyo, gusto nilang laruin yung kutsilyo, sasabihin nila sa'yo, Mami naman daddy naman, ba't ayaw mo ko paglaruin ng kutsilyo? Napaka-sadista mo naman. Gusto mo ko maghirap. Bakit mo ako ginagawang ganito? Bakit? Sa mga sa society pwede naman maglaro ng kutsilyo Pero since sa bahay mo may batas ka na bawal magpunta sa kitchen yung anak mong bata, iisipin nila, pinaparusahan mo sila. Kasi may batas kang ganun. Gets nyo? Pero bakit mo ba ginawa yung batas na yon? Ginawa mo yung batas na yon to protect your child. To make sure that there will be no harm dun sa anak mo. That's the purpose of the law. Gets nyo? Yun ang purpose ng law Para proteksyonan ka. Ang problema dun sa mga quote-unquote rebelde, they wanna do their thing. They're mad at God. Kasi, eto si God. Bakit ba kasi sinabing I created man and woman? Bakit di nila sinabi man, woman, and others? Bakit ba pinagbabawal yan? Bakit ayaw ng Panginoon yan? Kasi magugulo There is a law for us not to harm each other. For us to respect each other. Kaya kinreate ang law. Gets nyo? The law is to protect us. Imagine niyo walang law. Walang sinasabing do not kill. Walang batas na gano'n. Hindi nagpatayan tayo lahat. Nagsakitan tayo lahat. Tama, mali. Sadista ba ang Diyos kaya niya sinabing do not kill? Bakit meron tayo sinasabing do not covet your neighbor's wife? Di ba? Ba't may gano'n? Gusto mo ba kubetan na lang na kaya nagkakabitan? Tama, mali. The law is to protect us. Kaya nga may ganito That law is to protect. Ang problema, gumawa tayo ng sarili nating nature. Sinabi nating, hindi na ako lalaki, ako'y babae na, magpapatanggal ako ng ethics, magpapatanggal ako ng ganito. Kaya babae na ako ngayon. Kita nyo nangyari. Dahil may batas silang ganun, ano nangyari? Yan. Hindi na, yung Olympics, walang magawa. Bakit? Nasa passport niya na, babae na siya baka nga napalitan na, pati yung birth certificate niya, hindi ko lang alam. Diba? Wala na sila magagawa. Kaya nga, it is not about discrimination. This is equal opportunity. Hindi maintindihan ng iba yan. Ginagalit nyo ako Napapa-English tuloy ako. Wag ganun. Tuloy. Ang Olympic Games Paris 2024 ay nakaayon sa eligibility at entry regulations ng kompetisyon. Gayon din ang medical regulations. Sabi tuloy nito, paano kung basketball transgender din? Tama, di ba? Imaginein mo Siyempre, alam mo, ang basketball, kahit anong gawin mo, di ba? May NBA, may WNBA. Tama ba? May ganon, di ba? Isipin mo na lang. Yung lalaki, transgender, sumali ng WNBA ba yun? Isipin mo. Di ba kahit papaano, hindi ko naman sa nila dinidiscriminate yung mga babae. Kahit sobrang galing ng babae mag-basketball, ibang-iba pa rin sa galawan ng mga lalaking magaling mag-basketball. Iba kasi yung, iba talaga, yung lakas nila. Iba yung tangkad, iba yung galaw. Kahit manood ka kahit sabihin mo pang professional WNBA yan, malayong-malayo sa NBA. Yun ang totoo. Tapos, subukan mo, transgender, isali mo dun sa babae, talo talaga yung mga babae. Di ba? Kahit pagbalibaligtarin mo, hindi tama yun, di ba? Hindi tama yun. Yun ang sinasabi. Na itinakda ng Paris 2024 Boxing Unit. Ipinaliwanag ng organizer sa batay na rin sa mga nakaraang Olympic boxing competitions, ang gender at edad ng isang atleta ay nakabase sa kung ano. Wala nang breast yan, transgender nga, ikaw naman Transgender.
Pag nasiko yung mga nasa WNBA. Hindi, tama pala. Tama pala, meron pala. Wala, tama. Sorry naman. Mali ako. Tama, magkakaroon na sila kasi transgender. From lalaki naging babae. Tama ka dyan, tama ka. Ang nakasaad sa kanilang passport. Dagdag pa ng International Olympics Committee, sa loob ng nakalipas na mga taon ay sumasali na at lumalaban sa international boxing competition sina Kelif at Karina sa women's category. Kabilang na rito ang 2020 Olympic Games, Tokyo International Boxing Association, World Championship at iba pang world tournaments. Sabi nito isa, paano kung sakali si Pacquiao, isipin mo si Pacquiao naging trans, halimbawa lang, tapos sumali siya sa women's division. Lahat na talaga ng belt meron siya. Diba, kahit pang babae. Mali ho ito eh. Again this is not about disrespecting yung gusto na pinili nilang gender. Hindi ho yun. Kaya lang yung biological function medyo mahirap na. Hindi mo na talaga mababawi yun. Di ba po? Anyway, tuloy. Isa pa. Basahin tayo ng mga, titingin lang tayo ng may isa pa kasing balita na gusto kong i-discuss. Ay nako. Ito. Meron akong issue na gustong i-discuss. Sana makita ko yon kasi nakita ko yon eh. Actually, balitang-balita na ho ito. Sigurado ako alam nyo na to eh. May pagka-showbiz ito eh. Medyo balitang-balita na po ito. Pero, ay nako. Hulaan nyo kung ano yon. Yung showbiz news. Ano yon? Ito. Yan. Pasok. Naghain ng reklamo sa NBI ang aktor na si Sandro Mulak, anak ng aktoring si Nino Mulak. Ayon po sa NBI, kasama ni Sandro ang ama ng maghain ng reklamo laban sa 2 tao na hindi pinangalanan ng NBI. Ayon po sa NBI, humiling daw ng privacy ang mag-amang Mulak. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Sandro na hindi raw siya okay, pero kakayanin daw niya ang kanyang pinagdaraanan. Nauna rito, inireklamo ni Sandro sa GMA Network ang 2 independent contractors nito na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayan, okay. Sabi ng network, kasalukuyang gumugulong ang investigasyon. Nauna nang sinabi ng company na Nones at Cruz na hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay nilang nangyari. Sasagutin daw nila ito sa proper forum kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint. Ito na nga ba yung sinasabi natin eh. Diba? Ito na yung sinasabi natin eh. Alam nyo mga kababayan kasi ito, yung anak daw ni Nino Mulak, gwapo yung anak ni Nino Mulak eh. Grabe yung ilong niyan eh. Ang ganda ng ilong nung, natural na ilong yun. Ang ganda yan ang mga tipo ng mga komblo eh. Sarap yan. Yun ang sasabihin kaagad ng mga komblo. Alam niyo ibig sabihin ng komblo? Tanungin niyo na lang si Diego Latigo. Pagka nandyan na siya, kung ano yung sabihin ng komblo. Pero ganito yon. Ang bali-balita, etong anak daw ay nagreklamo ng pang-aabuso. Inabuso yung anak ni Nino Mulak. Yun ang parang inirereklamo. Una yan, lumabas yan sa mga blind item. Tapos eventually, nag-file ng formal complaint ng anak ni Nino Mulak na si Sandro. Akala ko nga si Sandro, sabi ko, di ako makapaniwala. Si Sandro, abusuhin? Grabe naman yung aabuso doon. Akala ko talaga yun eh. Omlong parisukat, hindi mo alam yun. Jay Guevara, hindi mo alam yung komblo. No. Komblo, tanong nyo sa iba. Hindi totoo. So sinabi, actually, may mga iba-ibang mga haka-haka. Kesyo ginalaw daw, something like that. Kesyo, sa madaling salita, etong 2 independent contractor, nung una kasi, marami nagsasabi na hindi naman talaga independent contractor yan eh. Party yan ng mga producer ng programa ng GMA. Something like that. Kaya lang, biglang dininay ngayon ng GMA at sinasabi nilang, independent contractor yung mga yan. Hindi talaga empleyado. Which is,
I understand. You know why? Because gawain naman yan sa mga TV network eh. They do not employ their producers. They only contract them. Ibig sabihin, hindi talaga sila empleyado para, 'di ba, yan yung issue nung panahon ng ABS-CBN din. Ang mga empleyado lang diyan yung mga cameraman, yung mga iba nga contractor pa eh. Pero marami diyan producer, regular na nilang producer, pero hindi pa nila ine-employ. Tapos ngayon sasabihin nilang independent employer. Something like that. Independent contractor pala, not employer. Independent contractor. So naguhugas kamay ang GMA. Di umano. Na dinideny nila ito na parte ng kanilang network. 'Di ba? Ayaw nilang madama yung network. Sa tingin ko. Yun lang sa akin ha. Ang nakakaano dito, 'di ba may bali-balita na tayo noong panahon ng na merong mga penthouse. Alam niyo na 'yon. Yung mga alam niyo na 'yon, napapanood niyo yun eh. Alam ko ikaw J. Guevara mahilig ka manood dun eh. Yung mga yung nasa sopa, fake audition, yung mga ganun. 'Di ba? May napabalita na noon eh. May ganun na nagaganap sa isang istasyon doon sa penthouse. Tapos eto na naman, meron naman tayo sa GMA naman, di umano ha, yun ang sinasabi dito, pang-aabuso daw, na kasi nagreklamo yung bata na inabuso siya. Ito nga ang matindi dito. Sabi ko, ito lang yung nagreklamo. Tama, mali? 'Di ba? Ito lang yung nagreklamo. Paano pa kaya yung mga hindi nagreklamo? Posible ba na meron pang ibang biktima na para sumikat sila ay kailangan nila magtsupageti? Diba? Gago! Hindi, ako nagtatanong lang ha. Kasi nagreklamo ito yung sabi ko nga, noong una parang hindi ako makapaniwala kasi meron bang lalaki na maaabuso, pwede naman niya suntukin. Kaya lang nung nakita ko yung anak ni Nino Mulak, parang medyo mabait na tao, yung hindi parang makabasag pinggan. At saka hindi rin natin alam 'di ba? Hindi rin natin alam. Kasi alam mo, pag mga instances na ganyan, pag nasa authority, alam mo naman yung mga authority, 'di ba? Alam ko yan. Kaya ako, never ako nagpa-audition ng solo. Hindi, totoo to. Walang biro ito. Kasi kabilin-bilinan yan sa amin. Wag mong wag kang kasi yung mahihingi ng payo sa'yo, babae, gusto mo, okay lang yan. May pag ganyan-ganyan ka pa, okay lang yan. Tapos, biglang iiyak na sa'yo. Tapos, di ka dito. O ganon, di ba? Di ba? Casting couch yun. Alam nyo talagang babastos nyo, ha? Di ba? Paano kung, yun yung sinasabi ko dito. Kaya ako nun talagang, sa manager, hindi. Pag ako nagpa-audition, hindi ko kakausapin ng solo. Kaharap talaga yung mga kasamahan. Ganon. Kasi kailangan maging careful. Kasi meron dyan yung mga Sir, gumaganong-ganon, Diba? Syempre, mga magagandang kababaihan yan, Sir, patay tayo dyan. Diba? Kaya iniingatan natin yung mga ganyan, Diba, J. Guevara? Nangyayari yan. Bakit mo alam? Diba? Alam mo kung saan pa nangyayari yan, J. Guevara? Ha? Yung mga, mga beauty contest sa mga local government. Meron niya ako kilala, di ko na lang sasabihin. Meron akong kilala di ko sasabihin, ha? Yung kasama ng dating mayor, tapos kasama niya yung beauty queen. Ang dahilan nila, picture taking lang daw yun. Picture taking, nakayapos. Kilala mo yon? Hindi ko sasabihin kung sino yung dating mayor yun Ngayon, matinding opisyal na yun. Alam mo naman yung TBJ ako noon, di ba? Oo. Ikaw ba, J. Guevara, minulesya ka ba ng Comblo? Hindi, nagtatanong lang ako bakit ka ganyan tumaba? Dati naman payat ka Ba't tumaba ka? Nawala na ba yung self-esteem?
Dahil hindi, joke lang ha. Uy, baka totoo yan, baka magalit si Che Guevara, masaktan. Hindi, totoo. May mga ganyan talagang inaabuso nila porket sila yung nasa authority. Sana ako ay magbabantay dito at sana hindi lang ito lumipas. Kasi baka blackout nila to kasi may pahirit-hirit pa sila na dapat respetuhin ang private privacy ng tao. Anak ng isang sikat na comedian, inoperan siya na para lang sumikat. Inupiran. Inuperan. Pera nga di ba? Kaya inuperan, hindi inupiran. Ayaw ng jowa ko na pumayat ako dahil natatakot siya magawa pa ako. Grabe naman. Lupit ng jowa mo, ha? Serious ba yan? Matatakot sa'yo? Sabagay, mga ganyang itsura, alam mong mahilig sa sikat na comedian na appearance siya na para lang. Maraming ganyan sa showbiz. Yung mga producer, para ikaw ay gawing number 1 sa istasyon. Hindi ko sinasabing GMA to, ha? Hindi ko sinasabing GMA. O-operan ka ng malupit. Yung mga hindi, walang kinalaman yung istasyon. Hindi alam ng pamunuan ng istasyon. Pero usually gumagawa niyan yung mga producer na komblo. Oo, sila yung anak-anakan ko yan. Nakutang pag tinawag ka ng anak-anakan, yari ka na, aanakan ka na sa sa wet packs. Maniwala kayo sa akin. Sabi ko sa inyo, sa entertainment ako Alam na alam ko yan. Marami kong mga nachichismis na sasagap dyan, mga anak-anakan. Hoy, wag kayong nagbabanggit ng pangalan dyan. Ang babastos nyo. Sabi pa sa kanya, uy, Tutoy, ang sarap ng anak mo, pwede na ba yan? Grabe yan. Sinabi sa kanya, ay, sino yan? Che Guevara, pangalanan mo yan. Huwag ka puro blind item, kasi Lolit Solis at saka si Christopher Min. Grabe. Dami mong alam na chismas. Gusto nyo pangalanan ko yung mga bata ng mga producer? Di ko na lang sasabihin sa inyo. Bibigyan ko na lang kayo ng clue. Gusto nyo? Gusto nyo ng mga clue? Alam na alam niya kasi pag nandun ka, marami yan kwento-kwentuhan na yan. Yung mga sumisikat dyan, lalo na sa isang game. Ay, ayoko na talaga. Banat bay, pigilan mo yung sarili mo, wag mo sasabihin game show. Pigilan mo sarili mo, wag mong sasabihin. Sikat na producer yan, Banat bay. Sino nga? Sikat na producer o manager? Mga manager din minsan kasi. Mga manyakul din hindi, alam mo, Ninyo Mulak sana tuluyan nyo itong producer na kung sino man Hindi ko sinasabi yung network pero sana sa network, wag naman kayong magkaroon ng kapabayaan. Genovic Fernandez, maraming salamat. Palakpakan. Maraming ganyang biktima ng opisyal na mga producer. Korek kayo dyan, korek kayo. Ay nako, malupit yan ano pa? Let's celebrate their PIP Super live stream. Sino yun? Sino sinasabihan mo, YouTube? Maraming ganyang biktima ng opisyal. Dahil sa mga yan, alam nyo mahilig talaga dyan, yung mga nagpapanalo ng beauty contest. Alam nyo ba, ang kalakaran, para hindi ito ginagawa talaga ng mga mayor to. Huwag nyo ikikwento kasi may makakilala tayong gumagawa nito ng mga mayor. Para makapaghanap sila ng magagandang babae doon sa mga probinsya nila. Ang gagawin nila, magpapa-beauty contest sila. Reyna ng ganitong lugar. Siyempre, maglalabasan na may mga pangarap. Kasi may mga nanay dyan na pag maganda yung anak nila, talagang gusto nilang sumikat, magkaroon na maihahon sa buhay, yung mga ganyan-ganyan. So may pangarap sila, di ba? Johnny Vic Fernandez, salamat po. Sa mga TV show, maraming ganyan. Naku po, sa game show, maraming ganyan. Tapos, alam mong gagawin, di mayor, magpapaano. Tapos, isa sa mga judge yung mayor. Tapos yung mayor na yun, pag may nagustuhan siya na maganda,
palalapitan niya ngayon sa tauhan niya. Sasabihin, kausapin mo yun. Ipapanalo nila yung pagpumayag. Plus may cash pa. May cash ka na, kumita ka na. Panalo ka na. Sisikat ka pa. Pero casting couch ka lang doon sa mayor. O tapos picture kayo nakayakap, ganun. Sakala nila hindi lalabas. No, nako. Ay kaya lang lumabas. Ay, maraming ganyan, maniwala kayo sa akin. Uy, wag na kayo magpangalan, kayo naman, nyo naman, nagpapangalan pa kayo. Sinasabi ko na nga, ito si Jiggy Barra, pasaway din, pangalan ng pangalan eh. Kaya mo panagutan niya sinasabi mo? Wag ganyan, ha? Uy, grabe, bakit dumami yung nung pinag-usapan lang natin tong, kayo talaga, ha? Hindi pala, mali pala yung tinitingnan kong YouTube. Iba pala yun. Hindi. Naka-live. May naka-live ba? Ayan, ayan na. Bumaba na kasi hindi na KOJC pinag-uusapan. Wag mo silang ibuking. Totoo yan, banat ba? Yung kapatid ko nanalo sa beauty contest, inoperan agad ni Mayor na maging baby. Oo nga. Yung mga ganyan. Gusto mo mga baby lang naman. Meron akong alam. Ayoko magsalita. Mayayari ka. Big time to. Wag mo sasabihin yung pangalan nito. Kinakatakutan to ng mga traffic enforcer. Big time to. Meron akong... Grabe ang babata. Maniwala kayo sa akin. Yung tipong akala mo... yung tipong ako hindi pa ako matanda, pero parang anak ko na, ganun. Paano pa kaya yung nako? Tama na. Mahirap to, delikado ito delikado itong pinag-uusapan natin. Made-delicates tayo dito. Mga congressman, maraming ganyan. Oo, kaya nga ako nabilib kay Mayor Duterte. Alam niyo ba kung bakit ako nabilib kay Mayor Duterte? Si Mayor Duterte lang, ang 7 beses na kami, 8 beses na kami nagpunta ng Davao, ni isang beses hindi nagpa-courtesy call sa Mocha Girls. No, totoo, walang biro yun lang ang mayor na hindi yung iba talagang pipiliting ka mag-courtesy call. Although bantay sarado naman sa akin. 'Di ba? Yung pupunta lang sa opisina tas mamimili doon. Tas kakausapin ako pero sorry, you're denied. Mas mayaman pa ako sa iyo. Hindi pwede. Wag mo akong ginaganyan-ganyan. Mayor ka lang, ako si Banat Bay. Hindi totoo. Hindi talaga ako kaya nga kami tumagal ng ganito eh. Kasi alam ng mga ibang mga probinsya, kahit kailan di kami pumapatol sa ganyan. Ang Mocha Girls, bastos lang sa stage. Ako, aminado naman akong babastos ng mga bibig niya sa stage. Pero sa private life, hindi mo maano yan. Grabe mga niyan, mga Oto pasagado, ilang beses na ako muntik na paaway, hindi nyo ba alam? Talagang pinalibutan ako ng bodyguard ni Mayor dyan sa Bulacan. Putang inang Bulacan Mayor yan eh. Mataba pa man din niya, hayop na yan. Kala mo kung sinong... bakit kayo nagmamadali? Bakit? Pakailan mo, tapos na kami mag-show. Anong pakailan mo? Pinalibutan kami hindi nila alam, marami kaming... Pag ako nagpunta, isang batalyon ng daladala ko eh. Para pagka nagkaanuhan, madali makatakbo. Hindi makipag-away para makatakbo. Yan, totoo. Kaya nga, wala. Kaya ako nabilib kay Mayor Duterte because of that. Si Mayor Duterte, alam nyo, tuwing mag-show kami sa Davao, madalas kami mag-show noon. Lagi pa kami nga abisuhan ng mga staff ni Mayor doon, sasabihin, wag kayo mag-shorts, ayaw ni Mayor na naka-shorts dito. Ni Mayor Duterte, ni Pangulong Duterte. Sabi ko, akala ko ba mahilig sa babae yan? Oo, pero hindi, oo. Sorry naman. Hindi yan. Kasi gusto niya nire-respeto yung mga Muslim, kaya ayaw niya mag-shorts ang mga kababaihan. Ganyan, no? Anyway, maraming salamat po. Kita-kita uli tayo. Ang haba ng live natin, Medyo, mga taga kay OJC, paalala ko lang sa inyo, Sabi nga, patience is a virtue. Diba? The fruit of the Holy Spirit is love, patience,
perseverance, ewan ko kung tama yun ha. Kayo na lang magtingin sa Biblia, alam nyo na yan. In other words lang po, wag tayong papadala sa provocation na ginagawa ng mga pulis dyan. Basta tayo, lagi lang natin isipin kung ano yung tinuro sa inyo ni Pastor na maging mapayapa. Yun, okay. Maraming salamat. Thank you very much. Naku, nagka-traffic ang buong ROAS nun, andun ng mga mock guests. Correct. Kita ba naman ng kuyukot? Maraming salamat po. Thank you very much. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka